buhay ninyo. Okay. Okay, at ngayon naman, mga kapatid, ang ating sumbong at aksyon, umpisahan na natin. At bisita po natin si Sigfredo Casañares. Okay, itong si Mr. Casañares ay nais nang mabigyan ng aksyon ang problema nila sa patubig dahil nung ma-interview ko to kanina, Idol, may dala-dala pa siyang botelya. Sample. Oo, sample. Meron siya. Nung water sample na talagang madumi raw po na maaaring magdulot nga ng sakit sa kanilang lugar, meron naman silang water district doon. Hindi lang sakit, baka ikamamatay ng mga makakainom nitong tubig na ito. May dala siyang sample. Putik, ano? Ayan, putik. Yan. Sobrang dumi, Sos Mario Josep. May halo ng Sir Sigfredo, magandang hapon. Magandang hapon no, Idol. Saan lugar po kayo, sir? Sa Heritage Homes po sa Lumadigato, Marilao, Bulacan. Sa Marilao, Bulacan. At nagdala po kayo ng sample ng tubig. Yan po yung lumalabas sa inyong gripo. Ito po yung latest ng Lunes. On and off po gumaganitong tubig. Ang Okay. pinoproblema May namin buhangin sa ilalim, ano? latak o hindi ko maintindihan eh. Alright. Matagal na po yan, ganon, yung tubig ninyo. Kung sa history lang po, ang dumi ng tubig, 2014 po nilalaban na namin to. Lilinis po, nakarating na po kay Mayor, nalinis ang dali, babalik. Lilinis, babalik. Ano raw po yung dahilan? Bakit napakarami po ng tubig nyo doon? Yung Sino bang water district ninyo? Anong pangalan? Marilao po, Water District, Marwades. Okay. Ito na po, si Mr. Romel Falcon, Acting Department Manager, Local Utilities Water Administration ninyo dyan. Magandang hapon po, Sir Romel. Hello. Sir, magandang hapon po, Sir Romel. Magandang hapon din po, sir. Rafi Tulfo po sa Radyo 5, sa Wanted sa Radyo. Opo. Sir, andito po yung isa pong residente ng Heritage Homes sa La Loma, sa Marilao, Bulacan, si Mr. Sigfredo Casañares. Opo. Meron po siyang dalang sample ng tubig na lumalabas sa kanilang gripo for so many years na. Natikman niyo na ba, sir? Ay, hindi po, kasi hindi pa ako napupunta dyan. Pero kausap ko yung manager. Sabi po niya, inaayos naman daw yung natural kasi pag nagbabaho yung pressure ng kanyang bulk water supplier. Ano po, mabaho? Hindi, pag bumaba. Yung Pag bumaba. pressure. Pag bumaba po yung pressure, minsan pinapasukan ho yung dumi. So, ang ginagawa po nila ngayon, nililinis ho yung linya. Nililinis? Opo, saka yung, ang sabi sa akin po ni manager, yun pong subdivision na yan, in-turn over ho sa kanila ng Moldex. Sino po nag-take over? Moldex? Moldex po, in-turn over sa kanila. Aha. So, kasalukuyan daw nilang tinutulungan. Gusto nga ng manager, tulungan daw nila. Kasi yung mga bahay-bahay pala dyan, mga subdivision po na yan, may kanya-kanyang tangke po. Okay. So, sabi ho ni manager, tutulungan na lang yung mga residente dyan para linisin yung mga tangke. Baka minsan doon ho nang gagaling yung dumi sa tubig nila. Okay, sandali lang po. Yan ba, Sir Sigfredo, galing sa tangke? Ang tutusin po, yung tubig namin, ang Marwades, may gin-hire sila na contractor na Mactan ang tawag nilang pangalan. Yun, kumukuha po ng tubig doon sa ilog namin, pinifilter ho nila, yun yung sinusupply sa amin. So, hindi po galing sa tangkehan ninyo? Hindi sa tangke namin to. Okay. Sandali lang po. Galing Mr. June Soriano, engineer siya at head production ng Engineering Department ng Marilao Water District. Engineer Soriano, magandang hapon. Magandang hapon po, sir. Sa Wanted sa Radyo, si Rafi Tulfo po ito. Engineer, nasubukan niyo na po bang uminom ng tubig na lumalabas po sa mga gripo sa Heritage Homes? Sa totoo po, hindi po. Mas maganda, sir, kung inyo pong masubukan para alam niyo po yung pinag-usapan natin dito. Lagyan niyo po siguro ng konting asukal, baka tsokolate na po. Pwede niyo po siguro inumin. Nagbibiro lang po ako, sir. Pero, sir, seryosong usapan. Matagal na raw po na problema ito. Hanggang ngayon, sir, parang putik daw po yung tubig na lumalabas sa kanilang mga gripo. Bakit ito ganun, engineer? Opo. Actually, nung nagpunta po dito yung Tiga Heritage po na nag-report ko sa inyo, ang sabi ko po sa kanya, po kami, puntahan po namin yung site. Galing po ako doon kanina pong umaga. At chinek ko po yung source ng tubig na nagsusupply sa kanila, yung treatment plant nga po doon sa Heritage. Okay. Tapos maayos po yung tubig, malinaw naman po yung tubig. Tapos chinek ko rin po doon sa lugar po nila, doon sa bahay po nila mismo. Nakausap ko po yung misis po nila. Okay. Kumuha po siya ng sample doon sa gripo, tapos pinakita po sa akin. Ah. Sabi din po ng babae,
at nakita ko rin po yung tubig, malinaw naman po. Malinaw. Okay, so itong dala ni Mr. Kasanyari. Casañares, Apo. ano ho sa palagay nyo ito? Ang sabi po kasi nung nag-ooperate po. ng Odette and signal Carol, pakibaba nyo nga ulit yung sa dito sa computer para makita yung pangalan ni Mr. Casañares. Nasaan na? Sorry po. Mr. Casañares, bakit? Sir, pwede ako sumabat muna Sige tungkol po. dito. Kasi ito, dinala ko nung Lunes. Kasi nag-flashing po kayo ng tubig dahil Hindi, nagre-reklamo. sir, sandali. Parang wag na ho tayo umatras. Abante na ho tayo. Pumunta raw po, ito pong si engineer at kanina nandun po sa si Mrs. bahay. Nyo kanina, Ah. nagbukas po ng gripo Ta- at malinaw naman daw Tama po. po. So saan po nanggaling yung tubig at kailan nyo po yan sinaro? Nung Lunes. Nung Lunes. Malinis po ngayon. Nakausap ko si Jimmy. Nakausap ko si Mrs. Andun si Jimmy kausap. Kinausap ko si Jimmy. Anong sabi ni Mrs.? Malinaw yung tubig pero may kiti-kiti. Okay. Engineer, may kiti-kiti raw po. Ayun po, i-verify pa po namin kung saan nanggagaling po yung kitikite. Kasi posible po yan na sa meron pong open na pwedeng pagpasukan nung pinanggalingan po niya kung damok po yun. Kasi ang pipelines naman po, closed pipeline po yan eh. At ang yung sinasabi po na yung nakuha po nila nung Monday, posible po yan na dun sa reaction po nung, ang sabi po nung sa planta, yung nag-operate po ng planta, na reaction po ng chemicals na ginagamit po nila, na po yan po pala kasi naghahalo po yung tubig na binibili po nila. Bumibili po sila ng tubig, pinakarga dun sa kanilang tangke, itong Ganito pang gagawin natin kasi, Sir Sigfredo, hindi ho natin kayang ubusin Sir. yung diskusyon nyo. Baka abutin tayo hanggang alas 4. Kawawa naman po yung mga iba pang nakapila. Ano po? 15 minutes na po yung naubos natin na oras sa inyo. Engineer, and then Mr. Administrator, Sir Romel. Hindi ako sa administrator. Kayo, Lang po ako, alalay lang po ng administrator. okay, assistant ng administrator. Imbestigahan po itong reklamo ni Mr. Casañares. Sige po. Siya Ano po pangalan? Mr. Sigfredo Casañares. Sigfredo. Sige Apo. po. Siya po ay magkikipag-ugnayan sa inyo. Kami po ang gagawa ng schedule na magkita-kita po kayo sa isang lugar na para pag-usapan po itong problema at inspeksyonin niyo po. Hindi Sige po, lamang po sige yung po. kanyang gripo, kundi mga gripo po ng ibang residente, and then bigyan niyo po kami ng feedback in a week. Okay po? Okay, We will okay po, monitor okay po. that. Salamat po, sir, ha? Ulitin ko pangalan, Sigfredo Casañares. Sigfredo Castañar. Sige po. Salamat po, Maraming Mr. salamat Falcon. din po. Engineer, salamat po, engineer, ha? Salamat po, sir. Salamat po. Mr. Casañares, sige po, kami pong schedule, sasama rin po kami sa inyo, schedule po natin siguro kung hindi po before the end of the week, baka next week, early next week, para mag-observe din po kami, gagawa po ng pagkuha ng mga sample sa mga gripo nyo, iba't ibang gripo, and then ipapasuri din po natin yan sa mga eksperto, yung tubig, kung yan po talaga safe of inumin, kasama na po dyan yung mga taga-health department, sanitation and everything, and then by next week, meron na po tayong feedback. Okay, sir? Sige po, sir. Sige po, punta ko sa kabilang booth. Salamat po, sir. Thank you, sir. Okay, at ang bahagi pong ito ay niyatid sa inyo ng Grab, at kung hanap nyo ay honest at magalang na driver, malinis at bagong masasakyan, mag-Grab ka na. Dito siguradong safe at komportable ang biyahe mo sa Grab. Okay. At punta po tayo sa isa pang kaso kay SG Erwin Maturan. Sige, papasukin na natin yung reklamo ni SG. Okay. Kayo dyan sa likod, huwag kayo matulog, ha? Gising kayo, gising. Sige po, sir, Hindi, sandali lang, Lins. Kayo, Odette and Carol, gising kayo, ha? Huwag kayo natutulog dyan. Yung prompter, siguraduhin nyo palaging nasa ayos. Okay? Please lang. Thank you. Okay, at Okay. andito si SG Erwin Maturan at nabaril siya, idol, kaya pala siya, yung paglalakad niya, paika-ika siya, nabaril siya while on duty, kaya andito siya para mapanagot yung kanyang agency at makahingi na rin ng tulong yung para sa kanyang pagpapagamot. Mr. Maturan, magandang hapon. Yun nga po, sir. Okay, tama po ng baril yan. Tama po, sir. Paano nangyari? Yung pumasok po ako ng alas 5 ng hapon ng 28 ng August. Okay. Tapos, niyaya po ako nila mag-inuman yung sa kabilang bakod. Yung naka-duty po, sir, yung kapalitan ko po. Mhm. Doon po sa kabilang bakod nag-inuman. Iniwan niya po yung post niya. Kasi po, steam po kami doon sa barracks.
Ito ngayon, ng gabi na, nagpagkatapos ko magsaing, niyaya pa rin ako nila mag-inom. Ayaw ko po talaga. Okay, diretso na po tayo. Saan galing po yung bala na tumama dyan sa inyong tagiliran? Yung po sa, yung baril po namin sa, po sir. Kaninong baril? Inainiming po dun sa on duty po sa agency po namin galing sir. Okay, yung on duty, Opo. pumutok po yung baril. Opo, sir. Bakit po pumutok ang baril? Yung gabi na yun sir, yung naglagbog na po ko sir kasi on Na, duty. bakit po? Pakidiretso lang po. Bakit po pumutok? Yung dumating po siya sir, galing sa inuman. Tapos sabi ko So, sa ibig kanya, sabihin lasing siya. lasing po siya sir. Pinaputok niya yung baril. Opo, sabi niya po sa akin, sabi ko po sa kanya, buddy, andyan ka na po. Andyan ka na pala. Tapos paglingon ko po, bigla niya lang nakalod na pala yung baril sa jacket niya. Tapos bigla niya lang tinutok sa akin. Tapos sabi niya sa akin, putang ina mo. Wala Okay. naman po akong kasalanan. Alright. So, ibig sabihin, tinutok niya at pinaputok niya. Pinaputok niya po sa Lasing siya. Lasing siya. On duty siya at that time. Kasamahan mo siya sa agency. Opo. So, ngayon humingi ka ng tulong, especially doon sa mga pangpapagamot mo Opo sir. dyan sa sugat, pero yung agency ayaw tumulong. Ay, hindi pa po sila sir nagbayad sir. Hindi pa po. Pero yung binayaran po nila sir yung sa hospital lang po, na bill lang po. Yung mga resibo po namin sa labas na ginastos po ng mga doctors, hindi po nila Okay, binayaran. dapat ma-reimburse po kayo. Tama nga naman. Mr. Noel Gontiñas, may-ari ng Toniel Security Agency. Magandang hapon po, Sir Noel. Sir Noel? Yes, sir. Magandang hapon. Sir, andito po si SG Maturan. Alam niyo na po yung nangyari sa kanya? Opo, alam ko po kasi ako po sa ospital niya, nagpa-release. Okay. Sir, ang gusto niya mangyari, ma-reimburse po siya doon sa kanyang mga nagastos sa mga O gamot. naman po, hindi ko naman po yun, lahat po ng ginasa sila doon, ibabalik namin yun. Okay. Ano pong Ganyan masasabi? lang po, siyempre. Ito nga, hindi pa nga kami nakapagpasahod sa lahat ng gwardiya. Sabi ko, antente lang ito, resibo nyo, ibabalik namin sa inyo. Kaso lang, sir, sila, habang nasa ospital pa sila, tumutulong kami, nagtitext sila sa amin, tumatawag, pinagmumura kami. Abay, kahit na Bakit daw? Bakit? Sabi ko, bakit nyo gagalit kayo sa amin na kami naman tumutulong sa inyo? Okay. Yan ang sabi ko sa kanila. Alright. Sige. SG Maturan, tumutulong naman daw habang nasa ospital kayo at pinapagamot naman kayo nila, bakit nyo naman sila pinagmumura? Kasi nga po sir, yung time po sinasabi na sir na babalik sila ng kasi yung Sabado-Linggo po, wala po daw opisina, wala silang perang nadala. Ito ngayon sabi na babalik sila ng Lunes. Inangako po sila yun na babalik sila ng Lunes. At hindi bumalik. Hindi po bumalik sir. Yung parang nagkalukuhan na po, kaya nagalit po yung asawa ko sir na Kahit sino naman pala sir kung nakita ng isang tao na sila nilulokot, lalo pat tinamaan ng baril, naputukan ng baril, maramdaman nila na sila ay pinapangakuhan ng hindi naman natutupad yung pangako, magagalit nga naman po. Di ho ba? Hindi sir, kasi lagi naman kami nakikipag-usap sa kanila. Ito Ako, na lang po, tumatawag paiksin na lang po sa natin kanila. usapan. Kailan nyo po i-reimburse yung kanyang po mga gastos sa kanyang pagpapagamot, sir? Ito sir, sa next week, makasingil na kami doon sa kliyente. Next Makasingil week. na kami. Anong araw po next week para makapag-prepare siya at Baka siguro sir, mga malaman niya? Monday o Wednesday. Maliit lang yun sir. Monday hanggang Wednesday. Hanggang Wednesday. Opo. Kasi yung... Okay po ba, koleksyon sir, namin doon- hanggang Wednesday? sige po sir. Pero yung tanong ko lang po din po sir, yung araw ko po natambay kasi sabi po ng doktor sa akin, mga 1 buwan pa po daw akong magpahinga bago makatrabaho. Kasi ang gusto ko lang po sir, kung babayaran ba nila din yung araw ko na natambay po ako bago bumalik ng trabaho. Pakisagot po, Mr. Noel Gontiñas. Actually, sir, sa bagay na yan, sir, kasi tinanong ko yan sa abogado. Tinatanong ko yan kung anong, kasi sila nag-away eh. Okay. Sila nag-away eh. Hindi naman parte sa trabaho. Yung silang dalawa lang nag-away eh. Kasi nag-squatter nga siya doon eh. Tinatanong ko pa yan sa abogado kung anong maganda. Babayaran siya o kung hanggang sa lumakas siya. Ang abogado ko, sir, wala pang, ngayon, wala pang Sandi lang po. reply sa akin. Odette and Carol, dapat tinatawagan nyo na agad yung dole. Tawagan nyo na yung dole para magtanong tayo sa mga eksperto kung karapat-dapat pang bayaran ito pong habang wala sa trabaho si Mr. Maturan. Gawa nitong kanyang sugat dahil sabi ng doktor, wag muna daw for 30 days. Matanong ko lamang, sir, kayo po stay in? Stay in po sir. So tama lang na nandoon kayo at that time.
dahil stay-in nga naman kayo. Kasama po sa kontrata ninyo yan na doon kayo natutulog sa lugar na yon. Sa kubo-kubo ho ba yon? Opo sir, at saka wala po kaming away ng tao na yun sir. Hindi. It doesn't matter. May away kayo o hindi. Kayo po ay nasa loob ng premises Opo sir. ng pinagdudutihan ninyo at kasama po sa pinag-uusapan ninyo na kayo ay stay-in at kayo po inabaril doon, dapat sagutin po yan ng agency. At ginagawa naman ng agency in fairness. Ano po? So ang sa inyo na lamang, doon po sa habang wala ko kayong trabaho for 30 days kung dapat ba kayo bayaran. Dapat tinatawag nyo na agad yung Carol and Odette. Pakitawagan natin yung Dole. Diba? Kukonsulta tayo sa Dole. Gusto ata nila mag-banter muna tayo, Nis. Okay, ringing pa daw si Yusek. Hindi ko kasi alam po, Sir Maturan, kung dapat ba babayaran nila habang ikaw po ay hindi nagtatrabaho o yan ay covered ng, meron ba tayong workman's comp dito sa Pilipinas? Sa Amerika kasi meron tinatawag na workman's comp O parang, na sa ayan na si Yusek. gobyerno ang magbabayad or meron kang insurance na binabayaran from work Oo. na siyang magbabayad doon sa habang ikaw ay hindi pa makapagtrabaho. Workman's compensation ang tawag noon. Yusek Joel Maglungsod, magandang hapon po sir. Yusek. Kukonsulta lang po kami sa inyo, Yusek. Ito pong si SG Maturan, siya po ay nadisgrasya while off duty pero sa loob po ng compound ng kanyang pinagdudutihan kasi stay-in po siya. Nabaril po siya ng kapwa niya gwardiya. Okay. Ngayon, okay naman po sa agency, tinutulungan po siya. Pagpapagamot at i-reimburse po yung kanya mga nagastos sa pagbili ng gamot. Ang kanya pong malaking tanong, paano naman po itong 1 month na hindi muna siya makapagtrabaho dahil yan po yung advice sa kanya ng doktor. Yan po ba'y babayaran dapat ng kanyang agency o hindi? Dapat, oo. Dapat kasi in line of yun eh. Kasi hindi naman siya makatrabaho dahil nabaril naman siya, napagamot naman. Kahit na hindi po siya duty at that time? Oo, kahit hindi, kasi, di ba, na-accident, parang accidental yung nangyari. Okay. So dapat bayaran. Yan po ang Oo, sinabi ng dapat doktor. bayaran yun, oo. And then, pangalawa, pwedeng maka-access, sino ba ito? Si Ben ba ito o si Erwin? Sige, isa pa pong pangalan. Banggit pa kayo isa pa pangalan. Sino pa po sa mga tulfong kilala nyo? Oo. Sige po. Si Ben, si Erwin, sino pa pong isa? Kalimutan ko na. Nako, Oo. magtatampo po ako sa inyo yan. Palagi ko kayo tinatawagan. Hindi po ako kilala. Ako po, si Rafi Tulfo. Opo. Pero kayo, sir, hindi namin kayo nakakalimutan. Odette and Carol, Hindi next time, naman. huwag nyo Okay. natawagan to si Yusek, ha? Okay, hindi, sir. Biro lamang. Sir, si Rafi po ito. Palagi po kami tumatawag sa inyo. As a matter of fact, almost every day po kami ay napapatawag sa inyo. Ano po? Okay. Rap, sige, wala na problema. Iga lang, Rap. So, Rafi po. Wag po, Rap. Rafi. Yung Rap po, anak ko yun, si Rap. Okay. Rafi, Ako, Rafi po, Rafi. Kasi, Okay. ang pwede ning makabil sila doon sa ECC, yung Employees Compensation Commission. Meron po. Oo. Employers Meron Compensation kasi Commission. sa mga accidental o mga accidental related. Pwede naman. So, ang siguro dito... Pero for the meantime, sir, pwedeng managot yung agency. Bayaran po yung kanyang... Correct, oo, kasi hindi naman niya kagustuhan na wala siyang trabaho. Okay. Pero, Narinig niyo po, Mr. Gotiñas? Yes, sir. Yes, sir. Yan po, galing mismo sa Yusek ng Dole, si Yusek Joel Maglungsod. Opo, maganda rin po at nalaman ko po yan. Okay. Maraming po salamat. Alright. Salamat po, Sir Noel, ha? Opo. Yusek Joel, thank you po, Yusek. Yes. Kung puntahin na lang siguro dito, Opo. si Rafi, para Opo. natin, matulungan pa rin natin ng ibang paraan. Tulad ng ginagawa ninyo kahapon. Opo, sir. Nandito nga katapos lang namin yung... Kaya nga, sir, yung mga papasalamat kami. garment. Kaya nga, sir, araw-araw po kami nagre-refer dyan sa inyo. Wala At namang in-action na problema, nyo naman po. Kaya nga po, kami po labis-labis po nagpapasalamat, humahanga po sa inyo. Salamat po, Yusek Joel, ha? Trabaho lang. Okay, Mabuhay ho okay. kayo, Yusek Joel. Yes, walang anuman. Okay. Thank you, sir, ha? very Thank you, sir. much. Okay. Po. Salamat ulit, Mr. Gotiñas. Yes, sir. Yes, sir. Salamat po. Okay. Sir Maturan, confirm, galing mismo yan sa Yusek ng Dole, dapat yung 30 days mo habang hindi ka nagtatrabaho,
dahil sa disgrasya mo, sa aksidente, at yan ay sabi ng doktor, ikaw ay dapat bayaran Sir. ng iyong kumpanya. Solve na yan. Okay? Thank you, sir. At yung doon sa yung reimbursement na ginastos mo sa pagpapagamot, Tuesday raw po, next week. Sige po, sir. Okay, sir? Sige po. Salamat po sa pagpunta, sir. Thank you po, sir. Ingat po, sir. Rafi. God bless po. Ma'am, thank you po. Thank you po. At may At nais ko pong batiin muna si Roger Moranya. Oh, Roger Moranya, driver daw siya. Okay. Yun. Sa Antipolo, si Roger. Nings, may sasabihin ka, sorry. Oo nga, pero eto muna rin, Idol. Binabati kasi ni Cesar Lino, sakay daw sila sa taxi. Eto Crisanto Gonzales ang name ng taxi driver ng Kamsan taxi plate number ABF 5939. Sakay dyan yung ating makeup artist to the stars na si Cesar Lino. Ang sinasabi ko, Idol, Hindi, bago tayo mag-news break muna tayo. Oo. Sabi ko, meron tayong natutunan doon. Meron palang there's such thing as employers compensation package na tinatawag. Employees Compensation Commission. yung Commission, sinasabi niya. oo. Okay. So meron yan. ECC, oo, yung ECC. sa ECC. Meron tayong natutunan. Thank you. Kay Yusek Joel Maglunsod. Alright. At Yan least siguro, alam na rin yan namin. siguro ang katumbas ng workers' compensation kung sa Amerika. Oo, dito ECC, Employers Compensation Commission. Okay. Pero sabi ni Yusek, pwede raw managot na yung agency. At in fairness doon sa agency, palakpakan mo agency. Anong Oo, pangalan ulit ng palakpakan agency? Natin, oo. Yung pangalan ng agency Dahil hindi ay naman sila pabaya. Toniel Security Agency. At ang pangalan ng may-ari? Ang pangalan ng may-ari naman ay si Noel Gontiñas, yung Okay, nakausap in mo. fairness sa kanila, madaling kausap po, wala nang dalit, oo kagad ng oo, hanggang doon sa pagbabayad doon sa sweldo sa 30 days na habang walang trabaho yung kanilang na-discuss yung SG, oo pa rin sila. Palakpakan mo na yun. Oo, palakpakan natin. At dahil dyan, alam na namin kung saan i-refer pag mga ganong kaso pala. Yes. ECC. Mabuhay ang Dole. Oo, Kasi nalaman natin mula kay Dole, mabuhay kay Yusek Joel Maglunsod ng Dole. Okay. Okay. At ang bahagi pong ito ay nihatid sa inyo ng Family Rubbing Alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa, mi goreng ng Indomie Siksik-Liglig at nag-uumapaw sa sarap. Number 1 sa puso ng mga OFW, available na po ito sa mga leading supermarkets nationwide. At ng Bitter Go na may sangkap na ampalay extract na napatunayang mabisang lunas sa diabetes, sinamahan pa po ito ng luyang dilaw extract, banaba extract at garlic extract na tumutulong sa pagpapababa ng bad cholesterol level at ng blood pressure. Get better with Bitter Go na mabibili sa mga leading drugstores and supermarkets nationwide. Sa mga kaibigan naman po natin ng mga vendors, maaari na po kayong makabili ng payong mula po sa ATC Healthcare sa napakamurang halaga. Maaari po kayong tumawag sa 0917-562-3333 para po sa karagdagang impormasyon. Para naman po sa mas extreme na experience, extreme na pangmatagalan, piliin ang Robust Extreme for Men. Pero kung chillax lang na experience ang inyong hanap, meron din namang Robust Dietary Supplement for Men na hindi aatras sa labanan. Ito po ay gawa sa horny goatweed extract at L-arginine na mga sangkap na tumutulong sa mga kalalakihan para mapanatiling masaya ang paglalaving-laving ninyong mag-asawa. Ang Robust at Robust Extreme ay 100% all-natural na hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. At mga kapatid, ang Organic Acai Berry po ay tumutulong para lumakas ang ating katawan at maprotektahan ang immune system laban sa sakit. Organic Acai Berry all-natural nutritious premium health drink from the Amazon rainforest of Brazil. Organic Acai Berry, it's not just a drink, it's a lifestyle. Available na po ito sa 946 ml and 473 ml bottles and freeze-dried as a capsule. Mabibili po ito sa lahat ng mga leading drugstores nationwide.
Philippine Standard Time, alas 2:33 ng hapon. May magandang sabon na clinically tested at dermatologically proven na nakakatulong magtanggal ng pimples sa mukha. Ito po ay ang Fungi na sabon. Kaya kung meron kang nakakairitang tagyawat sa mukha, mag-Fungi na sabon na nag-aalis ng baho sa katawan dahil sa taglay nitong antibacterial action na pumapatay ng mga mikrobyo up to 86% sa loob ng 24 hours. Kaya kung meron kayong nakakahiyang amoy sa kilikili, amoy sa paa at amoy sa genital part para sa mga kababaihan, araw-arawin ang paggamit ng Fungi na sabon para po sa inaasam na kinis at moisturized na balat. For increased caller text Fungi hotline 0917-580-9035. Ang Fungi na sabon ay mabibili sa mga kilalang butika at supermarket sa inyong mga lugar. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala dito sa Radyo 5 92.3 News FM. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. Radyo 5 92.3 News FM. Balita, aksyon, aksyon, aksyon. News Update. Ang oras alas 2:33 ng hapon. Narito ang mga balitang hatid ng Radyo 5. Naglaan ng gobyerno ng 3 bilyong pisong pondo para sa indigency program ngayong taon ng Philippine Health Insurance System. Sinabi sa Radyo 5 ni Dr. Ismael Pargas, spokesman ng PhilHealth, na layo nito na hindi magagamit ang premium ng mga paying PhilHealth member para sa benepisyo ng mga non-paying member. Target ng PhilHealth na magpatupad ng 0.25% increase sa premium upang madagdagan ang pondo para sa mga paying member. Umalma naman ng Employers Confederation of the Philippines o ECOP sa panukalang taasan ng premium ng mga miyembro. Sinabi sa Radyo 5 ni Donald D., Pangulo ng ECOP, na overloaded na ang mga manggagawa at employers. Maganda ayon kay D ang mithiin ng gobyerno na matulungan ang mga mahihirap. Subalit kailangan lamang na tiyakin na sapat ang subsidiya ng gobyerno at hindi magagalaw ang pondo ng mga manggagawa. Paliwanag ni D, hindi lahat ng mga manggagawa at employer ay may kakayahang magbayad ng dagdag premium. Sa ibang balita, kinumpirma ni Transportation Undersecretary Cesar Chavez na 2 pasahero ang nasugatan sa biglang preno ng isang tren ng MRT kaninang pasado alas 7 ng umaga. Nagtamo ng gasgas sa kamay ang isang 30 taong gulang na babae at nasaktan naman sa dibdib ang isang 68 taong gulang na lalaki. Ayon kay Chavez, nagkaproblema sa Automatic Train Protection o ATP onboard signaling system ang bagon ng MRT sa northbound ng Shaw Boulevard Station. Isa ring southbound train ang nagbaba sa Santolan Station dahil din sa problema sa onboard signaling system. Philippine Standard Time, 2:35 ng hapon. At yan ang mga balita mula sa Radyo 5. Archie Zapanta, saan man, kailanman, kapatid, higit sa balita, aksyon. Aksyon, aksyon, aksyon. News Update. Mga kapatid, si Rafi Tulfo po ito. May mahalaga po akong sasabihin sa inyo. Katik-katik sa balat dulot ng fungi ang problema mo. May gamot na solusyon na para sa iyo. Fungisol. Ulitin ko ha. Fungisol. Fungisol. Kaya wag na magdusa sa makating problema. Gaya ng eczema, mahapding hadhad, mabahong alipunga, kumakalat na an-an at buni, nasisirang kuko dahil sa nail fungus. Kaya gamot sa fungi ang hanap. Fungisol na solusyon. I repeat, gamot na solusyon. Skin Cure Fungisol. For inquiries, call or text Fungisol hotline 0925-584-5999. Ang Fungisol ay mabibili sa mga Mercury drugstores at butika. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Ito ang inyong monthly Meralco Advisory. Balik na po sa normal ang ating overall electricity rates ngayong buwan. 9 pesos and 25 centavos per kilowatt hour. Noong Agosto, natapos na ang 3 buwan na refund na inapprove ng ERC. Ngayong Setyembre, back to normal na po ang electricity rates. Pero mas mababa pa rin ito kumpara sa Mayo. Mga mister at misis, hetong ilang bright ideas para mas makatipid. Subukan ang paper test sa ref nyo. I-test kung hindi mahihila ang papel kapag inipit ito sa pinto ng ref. Kapag ito'y nahugot, hindi na maayos ang pagsara ng ref, kaya maaaring sumingaw ang malamig na hangin at makadadagdag ito sa konsumo. Kaya palitan agad ang gasket para mas tipid. Para naman sa ibang appliances, mag-unplug lalo na pag aalis kayo ng bahay.
tipid na, safe pa. Hanggang sa susunod na Meralco Advisory. Panatilihing masaya ang paglilibang. Ang paglalaro sa kasino ay para sa may edad 21 pataas lamang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline 521-0957 o bisitahin ang www.pagcor.ph/regulatory.php. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Keep it fun. Game responsibly. Mga pre, si Rafi Tulfo to. Magandang balita. Merang Robust Extreme. Tama ang narinig nyo. Robust Extreme. Mahababang romantic day dyan. Kasama si Mrs. Basta may Robust Extreme. Robust Extreme. Super astig ito. Robust Extreme is available at all Mercury Drug and all leading drugstores nationwide. From ATC Healthcare. No approved therapeutic claims. Mahalagang paalala, ang Robust Extreme ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Binatilyo pa lang ako noon. Madalas, naiipit, nasusugatan, nadadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. 41 taon na ang kaagapay ng pamilyang Pilipino, ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant, panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang family rubbing alcohol, gawa ng Pagoda Philippines, hindi lang pampamilya, pang sports pa. New San Mig Barako 3-in-1 Coffee. Mga tol, Robin Padilla po, kasama si Barack Umaga, ang mascot ng San Mig Barako 3-in-1 Coffee. Kaping gigising sa'yo. Andito kami para siguradong gising kayo. Barack, mag-physical exercise tayo. Sige. Pampainit ng katawan. Bunong braso. Hamunin niyo yung katabi niyo dyan at gisingin niyo ang mga biceps. Ready, set, gising! Panalo? Yes. Talo? What? Okay lang. Basta gising. Ganyan magpagising ang tagagising ng bayan. New San Mig Barako 3-in-1 Coffee. Thank you po. Ako si Robin Padilla at si Barack Umaga. Yo! Nagsasabing, gising tayo, bayan! New San Mig Barako 3-in-1 Coffee. Rafi Tulfo po, para sa mga kalalakihang edad 45 pataas, for prostate health, Prostamen. Ang Prostamen na may sangkap na saw palmetto, L-arginine at zinc. Kaya pare ko, bukod sa healthy diet at regular exercise, ugaling uminom ng 2 kapsula ng Prostamen bago matulog. Prostamen, the natural dietary supplement for prostate health. Mabibili sa lahat ng kilalang butika. Mahalagang paalala, ang Prostamen ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Buhok na frizzy, hindi saucy. Buhok na dry, hindi saucy. Buhok na walang buhay, hindi saucy. 1 minuto lang ang kailangan para pasiglahin ang iyong crowning glory. Introducing Pagoda 1-Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Ilagay sa buhok pagkatapos mag-shampoo. Wait for 1 minute. Rinse hair. Pagoda 1-Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Winner sa lambot. Available in all leading supermarkets, groceries, drugstores, and cosmetics counters nationwide. Distributed by Pagoda Philippines Incorporated. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Food supplement for men! Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tulad ka ba sa isang kotse na may depektibong kable? Hindi maaasahan. Ito'y maging dahilan sa pagkawala ng gana at kasiyahan sa relasyon at tiwala sa sarili. Ibalik ang bagsik. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. May bagong kasabihan ngayon na ang forma ng cellphone mo ay salamin ng iyong pagkatao. Kaya para wag matawag na badoy, dito ka na sa Cellboy. Pormang in ka sa cellphone accessories.
big time sa pangalan, pero sa presyong iyong makakayanan. Sa Cellboy, sawa ka sa pagpili ng mga modelo at iba't ibang klaseng disenyong cellphone accessories na gusto mo para palagi kang pormang in. Hindi lang yan. Pagdating sa serbisyo, garantisado para kang celebrity kapag ikaw ay kanilang kliyente. Saan ka pa? Siyempre, sa Cellboy, ang hari ng cellphone accessories. Cellboy is our boy. Sa Cellboy, PI ka. Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali ako magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero lingid sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda Air Freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda Air Freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit nasa gitna ng gitgitan at bohol-bohol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda Air Freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaaya-aya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at di kalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda Air Freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket. Marami nang natulungan sa galing at bisa ng iBerry. Isa na dito si Emma Uy. Siyempre, gawain ng guro. Yung dati-dati, nagsasalamin ka talaga. Lalo na kung gagawa ka ng mga grades, ganyan. Ang iBerry, protektado ka upang iwasan ang pagkakaroon ng katarata, pterygium at astigmatism. Pero nung nag-take na talaga ako ng iBerry, sabi ko doon ko nalaman talaga na, maganda pala talaga ito. Hindi na ako yung sabi mo na kailangan pag sulat ka, susot ka eyeglasses. Ngayon, hindi na. Kaya sabi ko, thank you talaga sa iBerry. Mabibili sa Mercury Drugstore at sa inyong mga suking butika. For inquiries, dial 0920-585-8415. Bagot ka na ba sa traffic? Sa mataas na presyo ng gasolina, kapit lang mga kapatid. Kumapit ka sa Clean Fuel. Dito, garantisado mura na, malinis pa. Hindi lang ito, Auto LPG. May diesel at gasoline din. Premium 95 octane at Euro 4 ito. Kaya siguradong quality. At ang service, the best. Well-trained na mga staff. May canteen, libreng tulugan, at paliguan din. Kaya ikaw at ang auto mo, ipalagang Clean Fuel mo na. Open 24 hours. Clean Fuel. Quality fuel for less. Because your health means everything. Drink organic as a year. It's not just a drink, it's a lifestyle. Organic as a year. If health and beauty is what you seek, healthy purple is what you need. Organic as a year. Organic as a year. Organic as a year. Mahalagang paalala, ang Organic Acai Berry Premium Blend ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga pre, si Rafi Tulfo to. Magandang balita. Merang Robust Extreme. Tama ang narinig nyo. Robust Extreme. Mahababang romantic day dyan. Kasama si Mrs. Basta may Robust Extreme. Robust Extreme. Super astig ito. Robust Extreme is available at all Mercury Drug and all leading drugstores nationwide. From ATC Healthcare. No approved therapeutic claims. Mahalagang paalala, ang Robust Extreme ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng Yan na si birthday boy! Anong handa, Daddy? Yung favorite mo! Classmates! Party time! Naku, daming bisita! No problem. Discarte lang with CDO Carne Norte. Mac and cheese, spaghetti, Big Mac, pizza pandesal, fries. Ang madiskarte, handa sa kahit anong handaan. CDO Carne Norte, #1 na, mas pinasarap at pinamiti pa versus previous formulation. Mas sulit naman sa hog, mas maraming diskarte. The best ka talaga, Han! CDO Carne Norte, sikretong sahog ng madiskarte. Sino mga taga-section D? Naintindihan ko sa buhay, di maiwasan ng happy-happy. Inom dito, kain doon, lalo kung ang dahilan ay selebrasyon. At alam kong epekto sa sakit na dulot ng gout dahil sa sobrang pag-inom at pagkain na mayaman sa purine. Itong purine na ito ang nagpapataas ng uric acid sa ating katawan. Masakit yan. Gouty arthritis ang tawag dyan. Sa isa lang ako nagtitiwala, Urex. Kasama ng tamang diet at regular exercise, nakatutulong ang Urex na may sangkap na bromelain at celery seed. Sa Urex, ramdam kong ginahawa. Para sa diretsyong trabaho at diretsyong selebrasyon, mag-Urex na. Take 1 capsule after meal. Mabibili sa lahat ng kilalang butika. Mahalagang paalala, ang Urex ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Food supplement for men! Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tulad ka ba sa isang kotse na may depektibong kable? Hindi maaasahan. Ito'y maging dahilan sa pagkawala ng gana't kasiyahan sa relasyon at tiwala sa sarili. Ibalik ang bagsik. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Wanted sa Radyo. Sa Radyo 5, 92.3 News FM. Alright, balik po ulit tayo at ang bahagi pong ito ay atid sa inyo ng Cellboy. Cellboy is our boy. Pagoda Air Freshener ang paboritong air freshener ng bayan. Pagoda 1-minute keratin with argan oil. At ng Wensha Spa Center with Eat All You Can Buffet, shabu-shabu and drinks. At patuloy pa rin po na ipinapaalam ng Wensha Management sa kanila pong mga kliyente na ang liti mo lamang pong Wensha ay matatagpuan sa Wensha Pasay at Wensha Timog. Batiin daw natin ng advance happy birthday si Edsel Bariso. At wish birthday na makita ulit si Idol bukas. Ayan. Sige, advance, happy birthday. Happy birthday! At ito talagang avid fan ito. Si Miss Janet Triguna nagsi-celebrate ng kanyang 50th birthday. Ang pagbati ay mula kay Nanay Caridad Kuya at sa Kuya family. Dahil ito pong si Janet Trigunan ay taga Dubai. Lagi daw po itong nakikinig sa atin through Rafi Tulfo in action. Okay. Sige. Mga taga Dubai, magandang Mga taga Dubai. hapon. Mga OFW, galing ako dyan sa Dubai noon. Oo. Ang dami tayo mga viewers dyan ng Rafi Tulfo in Action. Mga OFW sa Dubai, mabuhay kayo. Sobrang thank you sa mainit na pagtanggap nung pumunta kami dyan. Mabuhay kayong lahat mga taga Dubai ng OFWs. Okay. Okay. At si Edsel Bariso, Idol, di ba, ang wish lang daw niya kasi birthday niya bukas, pupunta siya para makita ka. Uy, Wala namang problema doon kay Idol. sobrang okay na okay. Sobra pa sa okay. Punta ko kayo dito. Ayun. Sige. Ito, nagre-request sila na wag daw ipakita sa camera. Kasi Idol, sila po ay Olongapo City Public Market Vendors at kaya po sila nagpunta dito, nagsadya dito sa atin para umapila sa kanilang mayor na mapakinggan naman po sila dahil napakalaki daw po ng sinisingil sa kanila sa permit at renta ng bawat mga vendors sa kanilang public market. Kaya nga apila dahil naipasa na at May ordinansa na. bilang ordinansa yung paniningil. Oo. At ang punta nila dito ay maghangyo, kung sa Bisaya pa, hangyo. Makiusap. Makiusap. At mag-apila nga. Magandang hapon po sa inyong dalawa. Magandang hapon po, Mga sir. ma'am, ano po ang mga tinitinda ninyo? Nagtitinda po kami ng damit po, dry goods section po. Dry goods section sa palengke ng Olongapo. Magkano po yung sinisingil po sa inyo Yung na pong- para sa permit? Sa permit po, yung dating 5,000, 4,000 plus, Dati 4,000 to 5,000. 5,000. Magkano po ngayon? or 6,000, umaabot po ng almost 12,000. Dati kasi po. 4,000, 5,000 up to 6,000. Opo. Ngayon, nagdoble. May 11, may 12, may 10,000 po. Kaya Nagdoble po. nagdoble. sir. Opo. Okay. At ang inyo pong request, kung pwede, magkaroon ng konsiderasyon, huwag naman masyado mataas. Opo, kasi hindi na po makaya ng manininda sa sobrang dami po ng kompetisyon. At saka may pinangako din po sila na kung tataasan kami, ay tatanggalin po yung mga illegal vendors sa labas. Eh kaso po, hindi naman po nila nasusunod iyon. Na kami pong nagbabayad ng permit, ang hirap na hirap, sir. Ay sa panahon pong ito, ang hirap po ng negosyo dahil marami pong kakompetensya. Mga Chinese po, ang dami po sa Olongapo. Tapos inya pong sa illegal vendors, hirap na hirap po kami, sir. Ba't ho hindi nila hinuhuli mga illegal vendors sa paligid? Eh, yun nga po ang matagal ng problema na pinangako na nila sa amin na papaalisin nila itong mga illegal vendors. Baka meron nagpoprotekta, kaya Hindi yun para po sila yun pinagkakitaan po, nila. sir, ang hindi namin alam. Ang ginawa nga po nila ngayon, sir, pinabayad nila ng 50 isang araw din. Yung mga illegal vendors? Opo. Ay, hindi pwede. Dapat totally iba yun.
Kaya papatayin niya yung negosyo ninyo. Kayo pong mga lehitimong vendors na pagkamahal-mahal yung binabayad na permit. Magandang hapon po sa inyo, City Administrator, Little Mayor, Mr. Mamerto Malabote. Sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Okay, Ano andito po po may yung... paglilingkod namin kayo sa inyo? Opo, sir. Andito po yung dalawa niyo pong vendor dyan sa inyong public market. Ang sa kanila naman po, kung pwede, makiusap at mag-apela sa inyo na magkaroon ng konting konsiderasyon dahil napakamahal daw po yung permit, sir. Dati-rati, 4,000, 5,000, 6,000 ngayon. 11, 12, 13. Nagdoble. Ang permit. Hindi naman siguro ganun kalaki. Permit lang yan, hindi ganun kalaki yun, sir. Meron po kaming... malaki yung tinatawag na... Meron po silang resibo. Meron po silang resibo. Baka yung mga utang yan. Kasi yung Hindi mga po may yun vendors utang. dyan, kuminsan, Siguro po yung umabot. Kasi bayad nila sa utang ng mga nakatang hindi nila nabayaran Hindi ng po mga yun utang, bayad sir, sa kasi utang. hinold po. Sandali, sir, Isa-isa lang Hindi para po yun magkaintindihan utang, tayo. sir, kasi na-hold po yung permit namin this year, 2017. Ngayon po kasi nga po, itong August na ito, dito din po nag-start ang pagtaas ng aming pwesto. Na yung sa permit nga po, na ngayon lang din na-release, ay sobra pong nataas na kinagulat po ng marami. Ayun, hindi na po utang yun, sir? Natitiyak ko, utang yan dahil hindi ganun kalaki permit eh. Siguro po yung sa surcharge dahil hindi po utang, sir. Itong taon lang po na ito yon. Okay. Saan po yung resibo nyo dito na 12,000 binabayad nyo? Nandyan Ito po, sir, 14,000. Meron dito, resibo. Apo. Nakalagay, Hindi ko alam May, kung ano- nakalagay po, sir, May 2017. 14,107. Ay, sir, baka hindi po yan Hindi yung po sa natin permit. alam yung detail niya kung ano yan Kasi meron po yan Maganda, yung sa... dali nila rito at check natin kung ano composition niya sa 13,000 na yan kung bakit nagkaganyan. Magkano ho ba dapat ang paano bang computation nyo, Mr. Hindi ko Administrator? natin alam kung anong klase silang vendor eh. Ang Sa vendor ho dry kasi goods daw po, sir, classified dry eh. goods. Dry goods, mga damit. Hindi ko rin alam, wala rito yung code ko eh. Mas maganda, padala nyo rito at action ang kagad natin yan. Okay, Hindi sila that's good. mapapaya. Daling dito at masisyan sila na ma-action ang kagad. Ang gusto lang po namin mabawasan yung bayad namin ng bayad po sa pwesto kasi napakalaki po talaga, sir. Okay, mabawasan din daw po yung bayad sa pwesto. Oo. Alam, yung ganyan, kaya mga yung sa bayad natin sa pwesto, dumaan sa tamang proseso yan, may public hearing yan, tapos public hearing na napagkasunduan yan, tapos ipinasa ng Sangguniang Panlusod, pinirma ni Mayor, kaya naging batas. Okay. Ngayon, kung magkakaroon ng apela tungkol dyan, it must be in writing also. Dadaan din ang proseso. Okay. Hindi pwede Sir, babawasan lang ng ganun-ganun yan. May proseso tayong dapat sundin. I understand. Sir, kaya nga po kami narito para umapila kasi nga po hindi na talaga makaya dahil hindi na po talaga kumikita. Ang sabi po nila, kung hindi daw kukita, iwanan na lang yung pwesto. Sir, siyempre nagtitiyaga po kami para po sa ganun, may buhay din namin sa pamilya namin. Kung kikita po kami, tapos sa kanila naman din po lahat mapupunta, paano po mabubuhay ang Correct. pamilya namin? Sir, meron bang naganap na public hearing bago kayo nagpasa ng ordinansa pagtaas po ng mga Necessarily, bayad sa pwesto? requirement sa batas yan eh. Sir? Kailangan may public hearing eh. Meron mo ba? Meron po. Sa public hearing, kunin namin ang acceptance ng tao doon sa proposal ng City Council. Pagka pumayag sila, yung proposal na yan will be, the one to be... Sandali lang po, sir. Umattend po kayo sa mga public hearing? Ang nangyari po doon, mga officer na lang ang nag-approve doon sa public hearing. Hindi na po nahingi ang lahat ng mga tao, hindi na po nahingi ng bawat isa na. So, sir, baka pwedeng pag-aralan ulit ninyo, idaan ulit sa panibagong public hearing. This time, wag na yung mga opisyalis, kundi mismo na yung mga nagtitinda ang kausapin nyo isa-isa at kunan nyo po sila ng mga reaksyon, ng kanilang mga opinion tungkol po dun sa tamang pagbibigayin po ng bayad sa upa at sa permit. Apo. Ang Pwede, sir. suggestion ko po ganito, gumawa sila ng written petition. Lahat sila, yung mga nagreklamo. And then, i-address natin to City Sangguniang at sa City Mayor. And then, actionan namin ito, actionan ng City Mayor yun, at ang Sangguniang, at magkakaroon din ng panibagong ng pag-aaral ng batas. Okay. At magkakaroon ng revision
once na nakita na i-consider yung kanilang petisyon. Kung Very ano man fair. ang- Fair enough. Sir, meron pa po akong gustong idagdag. Kailangan patas natin dapat ang proseso, hindi pwedeng bigla-bigla na lang Opo. Papalitan natin yung batas Tama po yan. Naintindihan po namin kayo. Sir, meron pa siyang gustong sabihin, Ang ma'am. gusto po kasi po yung sa may garbage po kami, every stall sinisingil po kami ng 160 per stall. Halimbawa po may 3 o 4 na stall, 4 na beses pong 160 sa garbage na kaunti lang naman po na nagiging basura. Kailangan po magbayad monthly ang owner ng ganong kalaki para lang sa garbage na yung pong mula 2013 hanggang 2017 po, gusto po nilang isingil sa amin. Ang isa 1 year po noon, i-charge po So, doon sa 160 permit. times 3, 480 kada araw. Kung halimbawa pong 3 ang stall, Oh. how much more po kung mas Kaya, marami? ma'am, sige na, 480 kada araw, halimbawa 3 stall. Sir, bakit ho mahal yung pagsisingil para sa basura? Halimbawa, meron pong may pwesto na wala naman po silang kalat, bakit ho kailangan silang patawa ng ganong kalaki para sa basura? Sa batas po kasi, dinidetermine yan ang para sa implementation, lahat nagtatapon ng basura. Yun ang presumption. Pero sir, sandali sir Sir, mali. Sorry sir Pasensya na. Dapat, tinatansya nyo rin yung pong pagsisingil doon ho sa mga vendor, depende po sa kanilang pwesto. Halimbawa po, yung isang pwesto na makalat ho talaga, example, magkakarne o magugulay, dapat talagang pwedeng kayong magbigay ng presyo na nararapat dyan, which is 160 dahil makalat talaga yan. O halimbawa sa nagtitinda ng mga damit, wala namang kalat sa mga damit. Tama kayo dyan, opo. Di ba? Kaya Dapat ito hindi naman- sila 160, dapat mas mababa ganun sila. naman po paniningil dyan Kamukha ng mga tindahan. Iba ang singil sa mga caterer, iba ang singil sa... Hindi raw sir uniforme raw sir 160 po kami per stall. Depende sa sir. lugar ho kasi. Depende sa lugar. Ganito po yan. Kung ano man yung kanilang hindi nagugustuhan sa batas, isama nila sa petisyon. At Okay. isang action na lang gagawin natin. Okay. Kung nakita namin tama sila, babaguhin natin yung batas. Okay. Isa pa sir, nakalimutan nilang banggitin, ako na magbabanggit. Yung po mga illegal vendor sa paligid ng mga palengke, bakit hanggang ngayon sir, hindi pa rin niya matapos-tapos at mapalayas? As a matter of fact, ang ginawa daw ng syudad at hindi kayang palayasin, sinisingil na ng 50 kada isa, which would make it very difficult for them to survive. Hindi sila kaya mag-compete dito sa mga illegal vendors na ito sapagkat wala masyado silang binabayaran mga buwis. Okay, tama po kayo dyan. Yan po tamang sitwasyon. Ngayon po, ito na ang nangyayari naman dyan. Itong mga vendors na ito na nasa labas, hinuhuli po namin yan. Pero pag talikod na ng huhuli, babalik din. Ganun palagi, hit and run dyan nangyayari dyan Sir, ang nangyayari nga. Sir, Kaya po, opo. Sir naman, please, ako po, hindi ako kahapon pinanganak. Ako po pinanganak noong 1960. Ganito po yan. Kapag kayo po'y manghuli, pagkatapos ho nyo manghuli at nagsitakbuhan na po yung mga vendor, yung mga manghuhuli, naka-standby na doon sa pinaghuhuliang lugar. Opo. Para hindi na po magbabalik yung mga hinuhuli. Kasi sir, kung manghuhuli sila ngayon, at syempre magtatakbuhan daw yung mga hinuhuli nila. At syempre, itong mga nanghuli, uuwi na, magiinuman na. Di ba? Magre-relax na, matutulog na sa kangkungan. Talagang babalik yung mga hinuhuli. And for all we know, baka naman yung mga hinuhuli, nagbibigay doon sa mga nanghuli para pagtalikod, papayagan na silang ulit maglagay ng pwesto ng kanilang mga paninda. Pero kung yung mga nanguhuli, tatambay doon sa mga hinuhuliang lugar, di ba? At permanente na sila magmamatsyag doon, magkakaroon ng deterrent na hindi na magbabalik yung mga hinuhuli. Nag-guess nyo, sir? Alam po namin yan. Good. At ginawa na po namin lahat yan. Hindi, sir, Lahat ng kasasabi mo paraan lang kanina, sir, hinuhuli namin, pagtalikod, bumabalik. Talagang babalik yun dahil tumatalikod kayo. Huwag kayong tumalikod. Palagi kayo nasa harap. Wala ho tayong tapat na tao para hulihin yung mga vendor. Alam niyo ba kung ilan ang vendor sa Olongapo? Opo. Napakarami. Lalo na ngayon, dumating pa yung mga Muslim galing ng O di sir, mag-create kayo ng task force sa magagaling budget. Doon po sa Marami na ginagawa po niyo kami paniningil task po force ng mga na permit.
Apo. Sir, gusto niyo po mag-survive yung mga legitimate vendors. For them to survive, then you have to use yung funds na nakukuha nyo sa kanila sa pamagitan ng pagbabayad nila ng permit, mag-create kayo ng task force para hulihin yung mga illegal vendors para maproteksyonan naman sila. Tama, sir? Ginagawa po natin yan at siguro hindi lang na-intensify maigi dahil napakarami ng vendors talaga. Sir, hindi po At pwede gamitin yung lang. napakaraming vendors, sir. Magbubuo ka lang ng isang task force at ang gagawin po ng task force, every single day, on a 24/7 period, palit-palitan, rumoronda yan, umiikot kung kinakailangan, magbayad sila ng mga tanod para ma-augment yung kanilang puwersa para magmatsyag at magkaroon po ng visibility sa mga lugar na pinagpipwesto ng mga illegal vendor at yan ay po yung magiging deterrent. Tama, sir? Kasi ang sinasabi mo kanina, manguhuli kayo, pag talikod po ninyo, babalik yung mga vendor natural, babalik yon. Huwag kayong tumalikod. Ginagawa po natin yan at susubukan po natin magdagdag ng maraming tao para Sir, may bayad na po ang vendor mabigyan ng na konti 50 solution. pesos, meron silang resibo. Ngayon, ang ginawa nyo po, sir, Meron silang yung mga illegal vendor, dahil hindi nyo kayang sugpuin, pinagbayad nyo na lang 50 pesos. Meron po silang resibo. At meron pa silang resibo. So this is adding insult to the injury dito po sa mga litimong vendor na nagbabayad ng pagkamahal-mahal, 12,000 ang pwesto, at samantalang ito, 50 pesos lang ang mga illegal. Binibaby yung mga illegal. Bakit po? Meron bang kumikita dyan sa illegal vendors? Hindi naman po ganun. Bakit po 50 pesos lang pinababayad sa kanila? Meron din pong cover ng batas yan. My Para God. sa mga tinatawag natin yung mga transient and ambulant vendors. Sir, it doesn't make fucking sense. Meron covered po ng batas na magbayad na lang po ng 50 pesos ang mga illegal vendors, samantalang itong mga legal vendors, mga lehitimong vendors, magbayad ng 12,000? Anong klaseng batas po yan? Hindi pa naman natin establish na gano'n ang nabayaran nila. Kumari nga po. Hindi nga, sir, sinasabi nga po nito mga nandito, may mga resibo, ito mga illegal vendors na magpapatunay na 50 pesos lamang ang pinababayad sa kanila. At galing na po mismo sa inyong bibig, sabi nyo, meron na kasing batas na yung mga transient vendors papabayarin ng 50 pesos. Kaya sabi ko, anong klaseng batas yan? Yung mga illegal vendors, papayagan, 50 pesos lang babayaran sa magbayad. Samantala itong mga legal vendors, mga lehitimong vendors, ang babayad 12,000. Di ba, sir? Okay, naunawaan ko po kayo. Papuntahin nyo na lang po dito yan at pag-usapan namin dito. Sir, ang isa ko pa pong karagdagan, halimbawa po, 2 o 3 stall nyo, pinag-iwa-hiwalay po yung pangalan, so every stall may permit, na yung permit na yun, ang isa pong number, umaabot ng 11,000, 12,000, tapos kung 3 po, bali 36,000 po sa isang taon. Saan po namin kukuhanin ganong kalalaking halaga? Paano ulit? Yung po, halimbawa po, may 3 stall kami. Okay. Kasi po yung per stall po, yung sinasabi kong 945, sir, 2 number po yan. Ngayon kung may stall po kayong 4 na number or 7 numbers or 8 numbers, yung po, isang tao, 2 number ang stall. So yung 8 stall ninyo, magiging 4 ang may-ari, 4 na permit po ang babayaran. So kung 12,000 po times 4 na permit, 48,000 po ang permit. Isang tao lang ang nag-ooperate, sir. Sa isang tao na yun, ilan ang pwesto niya? Isang tao lang po. Halimbawa pong 4 ang pwesto niya. Tapos kasi ang pwede pong pagsamahin ang pangalan ng permit na for stall ang mag-asawa. Okay. Ngayon kung hindi gusto po nila kung marami kang stall, paghihiwa-hiwalayin po nila yung mga pangalan. Na ang isang tao, 2 stall lang ang pwede. Halimbawa po, may 8 stall kayo, di magiging 4 na tao po yon. Yung 8 stall na po yun, iba-ibang paninda? Hindi po. Ano po yon? Dry goods. Kasi po maliit po yung isang stall, sir. So kung dry goods po ang paninda ninyo at maliit lang, kung siyempre po kukuha pa kayo ng isang other stall para medyo ma-display nyo ng maayos ang inyong mga paninda, sir. So, Kaya, panibagong 12,000. nag-expand po kayo. So magiging, kung isa lang po ang nag-ooperate na tao, 48,000 po dahil 4 na
permit ang sinisingil nila, sir. Kaya At napakalit sobrang lang yung bawat napakabigat pwesto. po. O, sir, papatayin niyo po itong mga lehitimong vendors. Samantala yung mga illegal vendors, papayagan niyo kahit na ilang stall sila, basta 50 lang bawat stall. Anong klaseng buhay yan dyan sa Olonga po? Hindi naman po gano'n ang sitwasyon. Sir, hindi Iba naman- ho ang pinipicture nila sa inyo eh. Yun, nung nangyayari rito, iba doon sa sinusumbong nila sa inyo. Sir, Sir, meron po kaming resibo. Ang batas po kasi, ang pagbabayad per stall. Ngayon, ang isang tao, pwede lang magkaroon ng dalawa. Yun ang maximum ibig sabihin nun. ganito na lang, sir. babayaran mo Ma'am, dalawang hindi stall. ma'am, abutin tayo hanggang 4. Maubos lang po sa inyo. Sige po, sir, Paano sir. naman po yung iba? Sorry, ma'am, marami pa pong nakapila. Opo, Nakita niyo naman po. sir. Ganito na lang po. May point nga naman itong si Administrator. Lahat po na inyong mga hinaing, put it in writing. We will help you. We will help you. Once na ilagay niyo po in writing yan, lahat po kayo, then sisiguraduhin po namin makakarating yan sa city admin at yan ay pag-aaralan ulit nila para pag-uusapan sa konseho nang sa gayon babaguhin nila ulit yung pagsisingil sa mga permit, sa mga basura and everything. Tama ba ako, sir? Tama po yun, tama po. Idadaan ulit nila yan sa panibagong hearing hanggang sa makabuo silang panibagong ordinansa at pabor na ho doon sa inyong reklamo. Salamat po, sir. Okay? We will make sure. So for the meantime, ma'am, kayo hong lahat sana, gumawa kayo ng sulat at bigyan nyo kami ng kopya or kapag ready na po yung sulat ninyo, pupunta ho kami dyan sa Olongapo, yung mga reporter po namin, sasamahan po namin kayo sa mayor's office para doon po idulog ninyo yung pong inyong written petition in writing upang pag-usapan ulit sa konseho. Tama ba ako, sir? Opo, tama po yun, tama Okay. po. For Yun the po. meantime, sir, yung mga illegal vendors, sir, please, palayasin Sige, nyo na. paano po natin? Bibigyan po natin attention yan. Okay, sir? Opo, Okay, ma'am. salamat Yung mga po. illegal vendors, ha? Kapag nandiyan pa rin, timbre nyo sa amin. Okay? Ah. So, sir, ha, asahan po namin. Salamat po, Opo, sir, sa salamat time na po, binigay nyo Mr. sa amin. Tulfo. Magandang hapon po, sir. Salamat din po sa inyo. Thank you po. So, mama, punta ko kayo dun sa kabilang booth. Pag ready na po kayo dun sa inyong pong petition, sabihin niyo po sa amin. Gagawa ng petition. Gawa ko kayo. Ganyan po. Kahit na kailan po, kapag ready na po yan, dapat to sama-sama kayo lahat. Huwag lang ho ikaw, dalawa, kulang ho. Sige po. At Mas marami, mas maganda. Kung 100 kayo, super ganda yan. And then sabay-sabay ho tayo, sasama ho kami, pupunta tayo sa mayor's office, ibibigay natin sa kanila para gagawa ulit sila ng panibagong ordinansa tungkol dyan na this time pabor na po sa inyo. Na mabubuhay naman kayo, hindi lang yung legal vendors lang lahat. Parang pinapatay ho kayo, naiintindihan ko po kayo. Okay? Salamat po, Okay. sir. At ma'am, bantayan niyo po yung mga illegal vendors. Kapag nandoon pa rin, wala pa rin pagbabago, tawagan niyo po si Odette, bubulabugin ulit natin itong si Mr. Mamerto. Okay? Salamat po, sir. Salamat po, Malaking mga ma'am. tulong po ito para Sige. sa amin, sir. Opo ma'am, anytime basta kayo. Thank you po. Okay, news break na tayo, Nate. Alright, at ang bahagi pong ito ay niyatid sa inyo ng Prostamen Herbal Dietary Supplement for Men, 3K battery Dare to Compare, CDO Carne Norte at ng JNT Plasticware. Ang paborito mong plastic, sumubaybay sa JNT Plasticware Facebook para po sa mga exciting contest, promos at mga bagong produkto. Para naman po sa mas extreme na experience, extreme na pangmatagalan, piliin ng Robust Extreme for Men. Pero kung chillax lang na experience ang inyong hanap, meron din namang Robust Dietary Supplement for Men na hindi aatras sa labanan. Ito po ay gawa sa horny goat with extract at L-arginine, mga sangkap na tumutulong para sa mga kalalakihan para mapanatiling masaya ang paglalabing-labing ninyong mag-asawa. Ang Robust at Robust Extreme ay 100% all-natural na hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Hanap mo ba ay anas at magalang na driver, malinis at bagong masasakyan? Mag-grab ka na. Dito siguradong safe at komportable ang biyahe mo sa Grab. At mga kapatid, ang Organic Acai Berry po ay tumutulong para lumakas ang ating katawan at maprotektahan ang immune system laban sa sakit. Organic Acai Berry, all-natural nutritious premium health drink from the Amazon rainforest of Brazil. Organic Acai Berry, it's not just a drink, it's a lifestyle. Available na po ito sa 946 ml and 473 ml bottles and freeze-dried acai capsule. Mabibili po ito sa lahat ng mga leading drugstores nationwide.
Philippine Standard Time, alas 3:13 ng hapon. May magandang sabon na clinically tested at dermatologically proven na nakakatulong magtanggal ng pimples sa mukha. Ito po ay ang Fungi na sabon, kaya kung meron kang nakakairitang tagyawat sa mukha, mag-Fungi na sabon na nag-aalis ng baho sa katawan dahil sa taglay nitong antibacterial action na pumapatay ng mga mikrobyo up to 86% sa loob ng 24 hours. Kaya kung meron kayong nakakayang amoy sa kilikili, amoy sa paa at amoy sa genital part para po sa mga kababaihan, araw-arawin ang paggamit ng Fungi na sabon para sa inaasam na kinis at moisturized na balat. For increased caller text Fungi hotline 0917-580-9035. Ang Fungi na sabon ay mabibili sa mga kilalang butika at supermarket sa inyong mga lugar. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala dito sa Radyo 5 92.3 News FM. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng iBerry. Take iBerry everyday for poor eyesight. Mabibili sa lahat ng mga leading drugstores nationwide. Radyo 5 92.3 News FM. Balita, aksyon, aksyon, aksyon. News Update. Ang oras, 3:13 ng hapon. Narito mga balitang hatid ng Radyo 5. Ibinasura ng Court of Appeals o CA ang petisyon ng dalawang grupo na humihiling na ibasura ang desisyon ng gobyerno na ibalik ang 30 pesos mula sa 40 peso flag down rate sa taxi. Ibinasura dahil sa teknikalidad ang petisyon ng Fair Organization of Taxi Drivers of the Philippines, Inc. at Alliance of National Urban Poor Organizations Assembly, Inc. laban sa desisyon ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board noong March 8, 2016. Ayon sa CA 13th Division, bigo ang mga petitioner na sumunod sa direktiba na itama ang pagkakamali sa kanilang mosyon. Ayon sa CA, photocopy lamang ng LTFRB desisyon ng isinumite ng mga petitioners at hindi rin sila nagsumite ng kopya ng kanilang pleadings at kaukulang mga dokumento. Sa ibang balita, balik normal na ang operasyon ng 10 himpilan ng Philippine National Railways o PNR. Sinuspindi ang operasyon ng PNR sa kasagsagan ng pananalasa ng Bagyong Maring kahapon. Alas 6 kaninang umaga nang ibalik ang operasyon ng PNR mula Tutuban hanggang Alabang at pabalik. Philippine Standard Time, 3:14 ng hapon. At yan ang mga balita mula sa Radyo 5. Archie Zapanta. Saan man, kailanman, kapatid, higit sa balita, aksyon. Aksyon, aksyon, aksyon. News Update. Mga tol, naghahanap ba kayo ng dagdag kita? May nakausap akong driver ng Grab. Aba, okay palang kita sa pagmamaneho. Ito pa, siya ang bahala kung anong oras siya bibiyahe. Pwedeng full-time o part-time. Hawak mo talagang oras mo dito. Nakakatuwa din kasi malinis at bago rin ang mga sasakyan sa Grab. Kaya sa mga nakikinig dyan ngayon, kung nagmamaneho kayo at naghahanap kayo ng dagdag kita, subukan nyo mag-Grab. Kaasenso mo ang Grab sa buhay. Girl, alam mo na ba? Yeah? Sina Sandwich at BP Valenzuela nakatuluyan. Wow! Diba? At sobrang cool nang nangyari. Experience the relationship of rock and electronic pop only on Coke Studio. Visit youtube.com/Coke Studio PH. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Food supplement for men! Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tulad ka ba sa isang kotse na may depektibong kable? Hindi maaasahan. Ito'y maging dahilan sa pagkawala ng gana at kasiyahan sa relasyon at tiwala sa sarili. Ibalik ang bagsik. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. Mga kapatid, si Rafi Tulfo po ito. May mahalaga po akong sasabihin sa inyo. Katik-katik sa balat dulot ng fungi ang problema mo. May gamot na solusyon na para sa'yo. Fungisol. Ulitin ko ha. Fungisol. Fungisol. Kaya wag na magdusa sa makating problema. Gaya ng eczema, mahapding hadhad, mabahong alipunga, kumakalat na an-an at buni, nasisirang kuko,
dahil sa nail fungus. Kaya gamot sa fungi ang hanap, Fungisol na solusyon. I repeat, gamot na solusyon, Skin Cure Fungisol. For inquiries, call or text Fungisol hotline 0925-584-5999. Ang Fungisol ay mabibili sa mga Mercury drugstores at butika. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Hey, guess what? Yeah? Nagsagutan daw sina Abra at Grace, no? No way! And it's so good! Sadyang lumilipas ang panahon, kaya huwag kang magsasayang ng pagkakataon. Talon Million stars, many people that I know so far. Watch the back and forth between rap and alternative only on Coke Studio. Visit youtube.com/Coke Studio PH. Mga kapatid, si Rafi Tulfo po ito. May mahalaga po akong sasabihin sa inyo. Kati-kati sa balat dulot ng fungi ang problema mo. May gamot na solusyon na para sa iyo. Fungisol. Ulitin ko ha. Fungisol. Fungisol. Kaya wag na magdusa sa makating problema. Gaya ng eczema, mahapding hadhad, mabahong alipunga, kumakalat na an-an at buni, nasisirang kuko dahil sa nail fungus. Kaya gamot sa fungi ang hanap, Fungisol na solusyon. I repeat, gamot na solusyon, Skin Cure Fungisol. For inquiries, call or text Fungisol hotline 0925-584-5999. Ang Fungisol ay mabibili sa mga Mercury drugstores at butika. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Mga pre, si Rafi Tulfo to. Magandang balita, merang Robust Extreme. Tamang narinig nyo, Robust Extreme. Mahababang romantic day dyan. Kasama si Mrs. Basta may Robust Extreme. Robust Extreme, super astig ito. Robust Extreme is available at all Mercury Drug and all leading drugstores nationwide. From ATC Healthcare, no approved therapeutic claims. Mahalagang paalala, ang Robust Extreme ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Hinahanap niyo ba yung bateryang matibay? Tunay na pang matagalan. Salubungin ang pagdating sa sasakyan mo ng 3K battery. I-start agad. Talagang maasahan. Iwas tirik, iwas multa, iwas hold up pa sa daan. Totoong kasangga sa araw-araw na hanap buhay. Kaya mga pare ko, magpalit ka na ng kaibigan. 3K battery. Walang iwanan. Dare to compare. Mga kapatid, si Rafi Tulfo po ito. May mahalaga po akong sasabihin sa inyo. Kati-kati sa balat dulot ng fungi ang problema mo. May gamot na solusyon na para sa iyo. Fungisol. Ulitin ko ha. Fungisol. Fungisol. Kaya wag na magdusa sa makating problema. Gaya ng eczema, mahapding hadhad, mabahong alipunga, kumakalat na an-an at buni, nasisirang kuko dahil sa nail fungus. Kaya gamot sa fungi ang hanap, Fungisol na solusyon. I repeat, gamot na solusyon, Skin Cure Fungisol. For inquiries, call or text Fungisol hotline 0925-584-5999. Ang Fungisol ay mabibili sa mga Mercury drugstores at butika. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Mga pre, si Rafi Tulfo to. Magandang balita, merang Robust Extreme. Tamang narinig nyo, Robust Extreme. Mahababang romantic day dyan. Kasama si Mrs. Basta may Robust Extreme. Robust Extreme, super astig ito. Robust Extreme is available at all Mercury Drug and all leading drugstores nationwide. From ATC Healthcare, no approved therapeutic claims. Mahalagang paalala, ang Robust Extreme ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Food supplement for men! Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tulad ka ba sa isang kotse na may depektibong kable? Hindi maaasahan. Ito'y maging dahilan sa pagkawala ng gana at kasiyahan sa relasyon at tiwala sa sarili.
Ibalik ang bagsik. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. Marami nang natulungan sa galing at bisa ng iBerry. Isa na dito si Emma Uy. Siyempre, gawain ng guro, yung dati-dati, nagsasalamin ka talaga. Lalo na kung gagawa ka ng mga grades, ganyan. Ang iBerry, protektado ka upang iwasan ang pagkakaroon ng katarata, pterygium at astigmatism. Pero nung nag-take na talaga ako ng iBerry, sabi ko doon ko nalaman talaga na, maganda pala talaga ito. Hindi na ako yung sabi mo na kailangan pag sulat ka, suot ka eyeglasses. Ngayon, hindi na. Kaya sabi ko, thank you talaga sa iBerry. Mabibili sa Mercury Drugstore at sa inyong mga suking butika. For inquiries, dial 0920-585-8415. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5 92.3 News FM. Wanted sa radyo. Sa Radyo 5 92.3 News FM. Wanted sa radyo. Alright, balik na po tayo at ang bahagi pong ito ay atid sa inyo ng Philippine Amusement and Gaming Corporation. And magandang hapon daw yung mga OFW na sina Arman, Erwin, Robert, John, Rick, Raf, Mike, Nick, Adrian, Romy at Marvin na mga OFWs dyan po sa Singapore. And pinapabati naman ni Ellie from Milan, si Sally Mundo na nasa US naman ngayon. Magandang hapon po sa inyo at sa lahat na mga OFWs na nanonood sa atin through FB page ng Rafi Tulfo in Action. At ganun din po, binabati rin ni Ethel Seges Sabal from IT Park Cebu City, sina Cheryl Giban, Jean Ambalong, Wendy Morillo, Dalia Linda Ernest at si Julie Ann. Magandang hapon po sa inyo. At isa pang pagbati, ito naman ay mula po dyan sa, asa na ba yung itinext sa atin ni Mang Lucio Casil? Okay, siya ang nag-text nito kanina. Pabati daw, og Idol Rafi, marami kayong listener dito sa Mandaue. Mandaue, Cebu City, Danau. Pakibati po ang mga taxi drivers at sila Hermie D, Alex at Isidoro Boyser. Boyser, Ranke, nakikinig silang lahat dyan po sa may Mandaue, Cebu City. Magandang hapon po. At si Miss Cherry Bedonia, andito ngayon, Idol, para humingi ng tulong na mapalitan o mabayaran yung alahas na worth 5,000 pesos na kanyang ipinadala sa LBC na nawawala since August 17. Kasi online ata yung inyo pong negosyo. LBC. Di ba may experience na tayo dito dati? Oo, dati. Pero naayos na ba yun? Naayos naman. Naayos naman. Naayos. Magpag-usap kayo sa ating LBC. Anyway, Ma'am Cherry, magandang hapon. Opo, sir. Nagpadala kayo ng alahas? Opo. Okay. At may resibo po kayo? Meron po. Ayan. Okay. So, pinakita yung isang kwintas. Actually, dalawang kwintas. Yung isang cross, Opo. yung isang bilog. Opo. Okay. Sige. At diniklara niyo po kung magkano yung halaga ng mga kwintas na Yes, yun? sir. Well declared. Properly declared. At nagbayad po kayo Yes, sir. sa LBC. Magkano pong binayad nyo? 210 po per ship. 210 pesos? Yes, sir. Okay. Hindi po nakarating? Nakarating po sa Agoo branch pero box na lang. Yung laman wala na. Ayun. Saan po? From where to where? From Santa Cruz LBC branch po to Agoo branch. Okay. La Union. Santa Cruz, La Union. Santa Cruz, Manila po. Santa Cruz, Manila to LBC Agoo La Union po. LBC La Pick up. Union. Yes, sir. Pick up yun. Dumating yung box, kaya lang nawawala na yung mga Laman. alahas, yung laman. Opo. Okay. Mr. Eric Ebuska, Team Head, La Union, LBC. Magandang hapon po, sir. Hello, sir. Hello po, sir. Sir Eric, si Rafi Tulfo po sa Wanted sa Radyo 5. Sir, paano ito? Ito pong alahas po na pinadala ni Miss Bedonia mula ho dito Santa Cruz papunta ho ng Agoo, La Union. Nakarating nga po sa La Union, yung pong pinadala niya, kaya lang box na lang at wala na po yung dalawang kwintas. Opo. Ba't ho nagkaganon? Boss, sir, kasi po marami po kasing touch point dyan mula po sa Manila. Pupunta po ng hangar sa exchange, tapos pamangar, magbabiyahe po yan. Ano po, marami pong checkpoint? Marami po dinadaanan sa Manila po, dadalhin po sa hangar po.
dun sa exchange. Okay. Tapos from exchange po, yun po, diretso po dun From, sa ano, designated from Manila, dadaan po sa exchange? Opo, yung pong exchange po namin, Central Exchange, lahat po ng mga tanggap dinadala po ron. Okay. Tapos LBC sinosort Central po Exchange yun. pa rin ho yun. Opo, LBC Central Exchange po yun, Okay, sir. so from Central Doon po Exchange, sinosort. saan po darating? Saan pupunta naman next? Doon na po, halimbawa, papunta po ng North Luzon, papunta po ng South Luzon, Okay. Visayas, So ang Mindanao. sinasabi niyo po, from Santa Cruz, From, opo, Santa Cruz, from the ipoprocess po yan sa Central Exchange. Saan po yung Central Exchange? Doon po sa Pasay po, sir. Sa Doon po Pasay. sa airport, opo. Sa airport. Sa LBC pa rin po yun. Opo, LBC Exchange po. LBC Exchange. And then from Sa there, airport. dinidistribute na po. Depende kung saan lugar po ipapadeliver Opo. yung package. Okay. So, ano po nangyari dito sa padala po ni Miss Bedonia? Sir, kwan po, may mga ganyan po ng mga isolated cases, hindi po namin alam kung saan po nawala. Mhm. Pero as a rule po, pagka ganyan po nawawala, Babayaran. binabayaran po namin yung declared value ng kwan. Tapos magkakaroon po kami ng initial investigation po para Alright. matignan kung Sige po. saan So, po yung babayaran niyo po. Opo. Ma'am, babayaran daw. Opo. Ang sa Opo, akin lang, nire-refund sir, po. paulit-ulit kasi nangyayari sa mismong Agoo na yan ng maraming nawawalang items po. Hindi lang po ako ang nawala. Ako lang yung naglakas ng loob na nagreklamo sa kanila. Palaging minawawalan. Opo. So sir, siguro po, imbestigahan niyo po yung Agoo branch, yung mukhang marami pong kawatan dyan ng mga taga-LBC, kung tama po itong sumbong ni Miss Bedonia. Siya lang daw pong naglakas loob. Marami na raw pong mga nauna pa sa kanya na nagpadala po sa Agoo branch na ganun din, box na lang nakarating at Opo. hindi na dumating yung laman. So ibig sabihin po, sir, kung totoo po itong sumbong ni Miss Bedonia, napakaraming kawatan or pugad, pasensya po pugad ng kawatan dyan sa LBC Agoo. Pan po naman, sir, tatlo lang po yung tao ron, associate lang po yun. Okay. Tatlo. Pero kasi nga po yung pinagdadaanan po ng mga packages from accepting point po, yun nga po, sasakay sa truck, dadalhin po sa exchange, tapos from exchange, i-distribute. So bakit Kaya ang hindi sinasabi niyo po, sir, ma-determine. may kawatan din doon sa exchange ninyo? Hindi ko po alam, sir. Pero, one nga po, sir, yun nga po yung pagka may mga isolated case na ganyan, yun po yung problema namin. Okay. Hanapin po. Sir, Iniimbestiga paano po na. naging isolated samantalang sabi po ni Miss Bedonia, marami na raw po ang mga katulad niya na nawalan na hindi po nakarating yung package, yung laman po ng package, yung box na lang daw po ang nakarating at lahat po sila ay sa Agoo La Union nawalan. So it's about time siguro, sir, i-reshuffle niyo po yung mga empleyado niyo dyan sa Agoo La Union branch. Actually, sir, kasi po, ang kawawa po kasi dyan, kagaya, yung pong Agoo kasi, yun po yung endpoint. Sila lang po yung halimbawa, pick up Agoo doon po. Pero yung pinagdaanan po ng package, bago dumating po doon sa Agoo, yun po yung hindi po namin. O baka naman, sir, yung mga nagdi-deliver na Pwede from, po, yung nagdi-deliver po papuntang Agoo branch from the airport. Hindi po ma-determine. Okay, sir. Sige, sir. From the exchange, ipoprocess sa aeroplano kanyo, sir? Pagka North Luzon lang po, doon po sa exchange, papunta sa North Luzon. Delivery po. Delivery by land lang po. Sino po Pagka- nagdi-deliver? Isang tao lang po? Isang truck lang? Exchange lang. Ano po? Marami pong mga empleyado rin po ng LBC na may kanya-kanya pong ruta, sir. Kaya nga po, meron po bang naka-steading, naka-assigned sa Opo, ruta po ng meron La po. Union from exchange? Opo, meron po, sir. Okay. Meron po. Maari, sir, kung honest po yung mga taga-Agoo branch, sabi niyo 3 tao lamang doon, baka po yung mga nasa delivery truck, yun po siguro yung mga kawatan. Yun nga po, sir, hindi po namin ma-pinpoint, sir. Kaya po, Okay. nagagawa pa ng Investigasyon. Sana po ma-pinpoint, sir, kasi sir, masisira po yung LBC. Kawawa naman po yung iba pong mga empleyado ng LBC, yung iba po yung mga branch na gumagawa po ng maayos na trabaho, nadadamay po. Opo. Di ba, sir? Opo, yun nga po, sir. Ako'y naniniwala, malinis po yung hangarin ng LBC na makapagbigay po ng maayos na serbisyo sa inyong mga kliyente. Ano po? However, meron po dyan na hindi po nagko-cooperate, sinisira po yung imahe ng LBC at gumagawa ho ng katarantaduhan, nadadamay po yung iba. Yan nga po. Yung pangalan ng buong organisasyon. So sir, pakiimbestigahan and then sibakin nyo po Opo, sir. yung mga kawatan.
For the meantime, Opo, babayaran. Magkano po ibabayad dito kay Ma'am Cherry? Magkano bang yung alahas? Na-declare po namin siya is 5,000 lang, sir. 5,000 lang? Opo. Yun lang ba talagang halaga? Opo. Kasi dalawang lang po siya, dalawang necklace. Ganon. So 5,000 dalawa? Opo. So babayaran niyo po ng 5,000 yon, sir? Opo, sir. Opo. May babalik po sa kanya yun, sir. Opo, opo. Okay. Pati po yung payment po. Opo. Ayun naman pala eh. Okay. Sir Eric, kung ganon, papalakpakan namin kayo. Palakpakan si Sir Eric. Opo. Alam mo, Sir Thank you Eric, po, sir. napakadali niyo pong kausap, sir. Sa totoo lang. Thank you po, sir. Kasi dati meron na kaming ganitong, meron na pong reklamo against LBC na inilapit sa amin nung sa bagay. Pera ho yun at malaking halaga. Ang nahirapan po kami. Pero sa inyo po, sir, ang bilis niyong kausap. Sumusunod na lang po ako sa SOP po, sir. Sana po lahat ng mga taga-LBC katulad niyo po, sir. Okay, thank you very much po, sir. Okay po kayong kausap. Sir, Kung pwede ako mag-recommend, sir, i-recommend ko kayo sana po maging Vice President po kayo for Corporate Affairs. Vice thank you President po, sir. for Public Relations. Bagay na bagay sa thank you inyo. po. Sir Eric, Thank you sobrang po, thank you, sir. Sir Eric. Mabuhay ka, Sir Eric. Okay, thank you po, sir. Thank you. Magandang hapon po, Sir Eric. Okay na yan, ma'am. Apo, sir. Babayaran ka na, 5,000. Imo-monitor namin kung talaga nabayaran ka o hindi. Apo. In the next few days, we'll be calling you para masiguro na talagang tinupad yung Apo. pangako. Pag hindi, balikan nyo kami. Opo, sana po hindi na po maulit sa mga susunod pang mga araw. Kasi kawawa naman po kami mga onliner kasi kami po nagbabayad sa mga buyer namin. Masisira din po yung inyong negosyo. Na nga po, gano'n na nga po ang Kaya po ako naglakas ng loob, lumapit sa inyo para po matigil na yung mga ganong sistema po ng mga kawatan. And in fairness naman po dito sa Kaya LBC, mabilis naman po yung kanilang naging tugon. Opo. Sinagot niyan tawag natin at willing po sila na aksyonan yung problema at papalitan po yung nawala. So Opo. maganda ho yung good sign yan. Sa ngayon po, yun po yung sinabi nila. Pero nung una po, hindi po ganyan yung usapan eh. Ayaw niya pong umami na hindi daw nila papalitan kung ano-ano yung sinasabi niya. Ganun. Pero ngayon pumayag na. Ngayon, opo. Okay, sige po. Mabuti naman po at napapayag natin sila. Sige, imamonitor po namin kayo, ma'am, ha, sa mga susunod na mga araw para masiguro na talagang naibalik po yung nawala sa inyo Apo. yung halaga. Okay, ma'am? Sige po. Salamat po, ma'am. Salamat, sa sir. pagpunta. Good Thank afternoon you. po. Thank you. Okay, at nandito naman ngayon itong si Miss Belia Ramirez. Ito yung Mrs. at kasama niya yung pinsan, si Maricar Ocaban. Kasi idol, ang reklamo niya ay yung kanyang mister dahil sa ginawang pangangaliwa nito at ang ipinaglalaban niya talaga kasi yung anak niya na honor student pa naman daw, binubuli nung kabit pa mismo nung kanyang mister. Minor de edad ito, maapektuhan daw kasi yung scholarship. Sige ma'am, Ma'am Bella, kwento po magandang kay hapon. Idol. Magandang hapon po, sir. At anak niyo po yan kasama? Magandang hapon po, Pinsan ko po. Pinsan niyo po. Okay. At si Sir Michael, yung si Mr. nasa telepono na, kausapin niyo na po. Mr. Ramirez, magandang hapon po. Sir Michael. Sir. Hello. Sir, si Rafi Tulfo po. Sir Michael. Sir, kausapin daw kayo ni Mrs. Mrs., kausapin niyo na po si Sir. Mike, alam mo naman yung ginagawa ng kabit mo sa anak natin, 'di ba? Pero pinapabayaan mo pa rin. Wala kang ginawa. Ilang beses akong nakiusap sa iyo, Michael, tama na. Sawayin mo na yung kabit mo na huwag takutin ang anak ko. Pero anong ginawa mo? 'Di ba sinabi mo, nagpaalam pa sa iyo ang babae mo para itakutin o threaten ang anak ko? Ilan po yung anak niyo? 12 years old po, sir. Okay, Sir Michael, ba't ganon? Sir, bakit niyo pinapayagan na yung inyong kabit bubulihin yung inyong anak? Hindi naman po, hello? Apo. Hindi naman po sa pinapayagan, sir. Bakit po magsusumbong po yung anak nyo kung hindi naman po totoo? Hindi, sinasaway ko nga po na ganyan na wag na pong patulan. Ano bang ginagawa ng kabit doon sa anak nyo? Yung conversation po nila ng anak ko through sa messenger ng papa niya, tinakot niya po na ipopost po yun sa FB account ng school. Ipapahiya po ang anak ko. Sir Scholar po yung Bakit anak daw ko. ipapahiyang anak nyo? Kasi po, namura po siya ng anak ko dahil sa nagpumayag siyang magpakabit sa tatay. Normal lang po yun na, sir. Anak ko po yun, nasaktan nung nang babae ang tatay niya. Nakapagtapon po ng hindi maganda. Yun po. Nakapagmura doon sa kabit? Oo, doon po sa kabit. So ang sabi ni kabit, isusumbong kita sa school? Opo, ipopost doon po yung sinabi ng anak ko sa school FB account ng school nila. Tapos po, nung May pa po, ang trinete niya rin po na may tito po siya sa Supreme Court tsaka sa RTC. Sasampahan niya po nung kaso ang anak ko dahil din po na mura po siya ng anak ko. Ma'am, hindi ko makukulong yung anak nyo. Walang mangyayari sa kaso. As a matter of fact, ang magkakaproblema pa dyan kapag nagkasuhan si Mr.
Sir, ang babae po talaga gusto ko. Wala po siyang awa sa anak ko. Sir, tumatakbo yung anak ko, umiiyak. Sabi niya, Mama, please, bilis, i-intercept yung conversation na hindi po Ano bang maluding. trabaho ni girlfriend? Sa Concentrex po, sir, sa call center po siya dyan sa Global Taguig. Okay, Sir Michael. Sir, pakiawat na lang po itong si girlfriend na wag po patulan ang isang 12 anyos na anak ninyo. Pakihandle na lamang po ito. Kayo ho ang dapat ho mag-ayos nitong problema. Kayo lang ang pinakasusi dito. Pwede ba, sir? Pwede po. Gusto ko talagang maano na yan, sir, kung ano nga, akuin ko lang. Sinungaling ka. Alam, ilang beses ako nang hingi sa'yo ng tulungan mo ko. Anong ginawa mo? Di ba wala kang ginawa? Hinayaan mo lang? Mula pa nung May yan, Mike, mula pa. Hindi, di ba sinabi ko sa'yo po, umuwi ka sa kirida mo, wala akong pakialam, pero tratuhin mong maayos ang anak ko. Nagkakausap naman ang kami ng anak ko, Ano ba? Ano bang ginawa mo? Kailan lang ba? Nung nakaraang araw lang, sinabi ulit ng babae mo, ipopost ulit sa Facebook ng school nila. Tinawagan pa kita, pero blinak niyo ako sa cellphone mo. Hindi kita makontak. Hindi kita binablock. Sinong gumawa nun? Ang kabit mo? Hinayaan mong babuyin yung anak mo? Ng kabit mo lang na yan? Paano yung anak mo? Alam mo, Dugot sir, naman mo alam mo, yun. sir, halimbawa, sir, natuloy itong banta po ng inyong girlfriend ay ipopost po sa sandali lang, sir, sa site po ng eskwelahan, yung pagmumura po ng inyong anak sa inyong kabit, kayo po ang masisira dito. Ma'am Abby Palacios, magandang hapon po, Miss Abby. Miss Abby? Bakit po? Kakausapin na po kayo, Ma'am Bella. Ma'am Bella, kausapin niyo po, Miss. Abi, di ba, hiningi mo sa akin noon nung nahuli ko kayo ng asawa mo. Anong sabi mo sa akin? Nahuli mo kami? Oo, Kailan inamin mo. Kabit na kung kabit. Pero Gian, ako ang nagbibigay ng pagkain nyo. Andito lahat ng conversation natin, Abi. Naputo na. Sir Michael, maituloy ko po. Sir Michael, kapag hindi niyo po napigilan ito, lumaki itong problema at nakarating po sa paaralan ng inyong anak. Ang unang-unang masisira po dito kayo. Pangalawa, yung inyong pong anak. Matitiis niyo po ba? Hindi po. Yung anak po masisira sa school? Hindi naman po makakarating sa school yan. Abay, dapat, sir, you have to make sure. Talaga. Awatin niyo po inyong girlfriend. Hindi po talaga yan makakarating, sir. Hindi makakarating. Okay, ma'am, hindi na makakarating. Okay na? Sir, hiningi ko lang po. hindi ko Mabigyan po ko sana papayagan talaga na po yung... Hindi na po, sir. Ilang beses na po yan silang nangako. Gusto ko po sana mabigyan... Pero nakarating na ho ba before? Na ano po, sir? Na sa school? Hindi po yung sa ano. Pero yung pananakot nila po kasi sa Kaya anak nga ko. pananakot. Pero meron na ho bang insidente na yung pong... Wala po. Hindi pa naman po. Niloloading niya lang po na pinakita niya So po. panakot lang pala. Opo. So, Sir Michael, make sure na hindi makakarating yan sa school. Hindi po yan. Pangako po yan, sir. Kahit ako ayaw ko rin namang umantong na ganyan yung anak ko. Okay. Ma'am, nangako. Opo, sir. Hanggang banta lang yun. Hanggang Opo. pananakot lang. Okay? Opo. So, hindi gagawin lahat ni Mr. Michael Ramirez ni Sir Hello, sir. na hindi makakarating sa school yung mga pagmumura ng inyong anak sa kanyang girlfriend. Apo, Sir Michael. Hello po. Inaamin ko naman po, sir, na ako nagkasala ako, nagkaroon ako ng third party. Pero hanggat maaari, hindi ko naman tatalikuran yung mga anak ko, sir. Pero pinapadala mo 300 pesos, isang linggo, 700 pesos. Nagkasakit na yung anak ko sa dugo, tumaas yung puting dugo dahil sa kakaisip ng pananakot ng kabit mo. Anong ginawa mo? Anong ginawa mo? Tanungin kita ngayon, paano mo prinotektahan ang anak mo simula pa ng May? Di ba wala? Ano ba trabaho ni Mr. Michael? Wag gawin yung Naghabal-habal na lang po, sir. Ipinaalis po yata ng kabit niya dati po sa Rostans po siya nagtatrabaho. Simula po nung nangabit, naghabal-habal po, sir. Tagahatid sundo ng kabit niya. Na-demote. Opo. Dati Rustans na Oo, magandang po. trabaho niya sa Rustans. Hindi niya po kasi mahatid sundo yung kabit niya, sir, kasi nagtatrabaho po. Saan trabaho yung... Diyan sa Global Taguig po, sa Ayala din po yan naghabal-habal ang asawa ko ngayon. Oh, sir, hanggang habal-habal ka na lang pala. Di ba? Ano ka na lang pala? BMW siya. Opo, sir. Ganun, Alam parang sa ganun. BMW? Bring mama to work. Oo, Kailan ganyan po, sir. yung second mama? Opo, yun po. Social BMW. Oh, di ba, sir? BMW. Bring mama to work. Oh. Kaya lang, bring mama, BMKT. BMKW. Anyway, sir,
nangako ka naman na hindi na maulit yung pagbabanta ng iyong girlfriend sa inyong Hindi anak na, at hindi po, hindi sir. ho niya tutuluyan yung kanyang banta na sisirain sa school yung anak nyo. Tama? Hindi po. Okay. Hindi po yan mangyayari. Okay. So, ma'am, nakasakay ka na ba sa habal-habal, mister? Galing pa ata silang probinsya. Probinsya pa po ako, sir. Sa Negros pa po ako nang galing. Lumuwas lang po ako dahil doon po sa nangyaring pananakot niya po sa anak ko. Ano bang klaseng habal-habal ang dala ni sir? Yung single lang po na motor na yung Honda po. Oh, sir, meron ka na bang lisensya dyan? Baka mamaya Wala makalawit. po. Wala yun sila. Baka mamaya mahuli ka, kolorom. Opo. Diyan po sa Ayala po. Oh, Ma'am Abby. Ma'am Abby. So, Ma'am. hindi po totoo yan? Walang nahuli sa amin or what? Wala. Huwag akong idamay sa ganyan. Kasi pwede akong magsampa ng kaso. Okay lang, Abi. Sampahan mo ako ng kaso. Bakit ng kaso, ma'am? Oh, sige. Tanggap ko. Dahil ako, yung mga anak mo, nagtatext sa akin na kung ano-ano, pinagbibintangan niyo ako or what. Walang kinalaman sa inyo. Abi, andito pa yung conversation natin dalawa sa cellphone na inamin mo na simula alam mo si Michael may asawa. Okay, ma'am, wag ho kayo matakot doon sa sampa na kaso ni Miss Abby kasi mismong si Michael na umamin na may relasyon sila ni Abby. Opo, sir. Okay? So, wala yun. Wala yun yung sabi ni Abby na sasampa siya ng kaso. Okay? So, Sir Michael, ganun na lamang po, sir, ha? Awatin niyo po si Miss Abby. Okay, sir? Opo. Okay. Hindi. Ano yan, sir? Pangako yan. Hindi ko naman po, hindi ko pa talaga hayaan na nung nalaman ko ang ganyan, sabi ko, inano ko, bakit hindi ginawa yan? Eh, yun nga, hindi naman niya gagawin talaga yun. Kuga, parang ano lang ba yung daw? Okay na yun. Sige. Para hindi na magtuloy-tuloy Hindi na yung matuloy, pag natuloy pa yung pagbabanta, inulit pa. Sumbong na kayo dito. Opo, okay? sir. Opo. Salamat Thank you po, Ma'am Bella. Thank Sir you po, Michael, salamat po sa pagtanggap ng tawag namin, Sir Michael. Opo, sir. Pasensya na po kayo sa abala dyan, sir. Opo, walang problema, sir. Good luck na lang po sa inyong paghabal-habal. Opo, sir. Salamat po. Magandang hapon po. O, di ba? Ngayon mo lang na lang yung BMW. Ngayon lang. Bring mama to work. Akala ko, buhok mo. Pero, buhok may wig. Hindi nga lang si Mama Bella. pala. Kung hindi si Mama Abby. Oo. O, di ba? Okay. Sige, salamat po Thank sa you inyo. po, sir. Magandang Thank hapon. you po. Okay. Okay, at Philippine Standard Time, alas 3:45 ng hapon at nandito naman si Mr. Restituto Venezuela. Nais lamang daw po niyang makausap yung kanyang live-in partner na tigilan na ang pagdadala ng boyfriend sa bahay. Ito naman. Ang baliktad naman ngayon, si live-in partner, okay, Si Sir. si Sir, lalaki ang nagpunta sa atin, parang Si Sir, kakaiba yung ngayon. kanyang live-in partner nagdadala ng boyfriend sa bahay ninyo. Uy, masakit yun. Sir Restituto, magandang hapon. Ma'am Zara, magandang hapon po sa inyo, Ma'am Zara. Ma'am Zara? Ma'am, andito po si Restituto. Nakikiusap po siya sa inyo, kung maaari po, itigil nyo na lang po yung pagdadala ng inyo pong boyfriend sa pamamahay po ninyo ni Restituto. Kasi insulto nga raw po sa kanya yon. Pwede raw ho ba? Ano po? Sino po ito? Si Rafi Tulfo po ito, Ma'am Zara, sa Wanted sa radyo. Andito po si Restituto. Gusto niyo pong kausapin? Sir, kausapin mo si Ma'am Zara. Hello. Ma. Talagang pumunta ka dyan sa ganyang istasyon para lang pag-usapan yung problema mo sa akin. Kasi hindi ka man kasi nakikinig sa akin eh. 2 taon na po ginagawa mo yan eh. Nandyan yung mga anak natin eh. Dinala ko na nga yan doon sa sinasabi nila gano'n, nakikita dali yung ginagawa mo kasi sa CR daw. Yung 4 na taon natin anak na lalaki, sira yung doorknob, nakikita ka sumasakay ka sa kanya o sa lalaki. Sumasakay sa lalaki sa loob ng CR? Sa CR po, kung araw. Kasi yung paiba-iba po siya ng dala, sir eh. Bakit sa CR, ba't di pa sa kwarto? Kasi araw, nandun yung 3 anak. Napatuloy yung ating OJT. Ma'am Zara. Yes, sir. Ma'am, pangit naman ho yun. Nakikita po ng anak nyo dahil Kasi, sira daw yung pinto ng CR at doon sa CR kayo gumagawa ng milagro. Sinasakyan daw po kayo ng inyong... Hindi, siya po umupo sa lalaki. Nakaupo si mama niya. Yung 4 na taong nagulang na anak namin. So, umupo na yung mama niya.
Inaano talaga daw. Isisuggest pa niya, ginagawa sila, binabanggit pa yung salitang KNTOT. Kaya po, ay wag na po. Wag Okay na po. na po yan. Opo. Okay Teka na muna, po. si mama, si girlfriend niya, si misis niya nakaupo. Opo. Tapos, Sa Inodoro. Tapos inupuan ng boyfriend. Yung lalaki, nakaupo daw doon. Ang mahirap pa doon, dati na may kapitbahay sa Bacoor eh. Okay. Then, pag ikinakausap ko siya, nananakit kasi siya sir eh. Ete, Ma'am Zara. Ma'am, Yes, yes. wag niyo pong gawin yun sa harap po ng inyong anak. Wag ho, pangit ho yun. Masakit daw, ma'am. At kung pwede ho, ma'am, itigil nyo na po pagdadala ng inyong pong boyfriend sa pamamahay ninyo at doon nyo pa po ginagawa ang inyong milagro sa CR at nakikita po ng anak nyo. Masakit po yun. Ilan taon po yung anak nyo? Yung isa, 11, ang nagre-reklamo madalas, yung grade 3, 9 years old. Bakit sira ba ho ba ang pinto ninyo? Yung sa CR po, sira rin yung doorknob. Kaya nasisilip sila doon. So, gabi naman, walang kwarto yung bahay, titirhan nila doon eh. Nakikita ng mga anak? Nakikita lang. Yung 11 years old, dinala ko na nga, sa ano eh. Tinanong sila nung... Bahay nyo yun o bahay nila? Nakitira lang po. Kaya yung bahay namin, umalis na doon. Kaya mayroon yan siyang kaso. May ano yan siya. Dinala dyan. Kaya ang sabi niya, naluko nga ako niyan eh. Pero naluko ako, sabi niya. De, kaninong bahay yung dinadala niya ng kanyang boyfriend? Bahay nyo? Pali doon sila muna nakakatira ngayon. Kaya ang bahay namin dito sa Lungos, Pero sinanla bakit niya. napunta yung anak nyo doon sa bahay nila? Dinala niya. Kaya ang sabi niya, dinala niya mga anak nyo? Makakatipid daw kami. Ang babayaran lang daw namin, ang babayaran ko lang. Kaya matagal na kami yung hiwalay niyan eh. Dahil magtatatlong taon na. Sige, Ma'am Zara. Ma'am Zara, pakiusap lang po ni Mister. Sana ho wag makita ng mga anak ninyo. Hindi ko alam kung ano yung pinagsasabi niya. Sir, ngayon kung nagsumbong ng ganyan yung anak ko sa kanya, sige. Huwag niyo na pong gagawin. Ko siya. Pero dapat sana, kinausap mo na niya ako, kinlaro niya ko. Matagal ko naman. Matagal ko rin sinasabihan sa'yo eh. Inabutan, 3 beses na kita inabutan dyan eh. Kasi yung huli, yung Bidel Peter, di ba? Nandoon kayong dalawa. Namasyal kami ng mga anak mo. Pinapasama kita. Sabi mo, kayo na lang. Pagdating namin alas 8, nagalit ka pa. Pinagpapalobo ako. Sabi mo, ba't umuwi kayo kaagad? Gusto na namang anak mo umuwi eh. Ako ng lubusan talaga, RB. Ngayon, galing ako sa korte para ayusin yung kaso na yan na inanubos sa akin. Yun ang giano mo. Sabi ko, pirma ako sa para hindi ka na magalit sa akin. Dinadami yung mga anak natin. Yung allowance nila, pati yung pinakain mo sa kadala na isda, siningil pa yung nakarang araw na 250, 600 ka lang pinadala ko sa anak mo. Tapos ibisan hindi nakakakain ng tanghalian kasi klaro mo kung gaano katotoo yung sinusumbong na yan ng mga anak ko. Okay, sir, yung mga sinusumbong ng anak ninyo, hindi raw po totoo. Totoo lang. Dinala ko na siya sa SWD, sir. Ako ang pumunta dito sa lugar na to, dala ko ang mga anak ko. Inanuhan ako doon ni Ma'am, pumunta na po ko doon. Okay, sir, pagsalita muna natin si Ma'am Zara. Siya naman humabigyan ng side niya. Ma'am Zara, wala akong katotohanan yung sumbong po ng mga anak ninyo kay Mr. Venezuela. Nagsisinungaling po yung mga bata, ang ibig niyo sabihin, ma'am? Ano po, sir? Yung pong mga sumbong ng mga bata na nakita po kayo ng iyong boyfriend sa loob ng CR, na inuupuan kayo ng inyong boyfriend at nakita po ng inyong mga anak ay nagsumbong po kay Restituto, yun po'y lahat kasinungalingan? Hindi po totoo yan, sir. Hindi totoo yan. Ano po yan? Mga bala ng bold. Sabi ng anak ko na, nakita ko doon sa Ano po yan? Mga bold, mga record na bold, nanonood sila kung anong ginagawa din. Oh, Kaya walang kwarto yung Nanonood daw po kayo ng bold pagkatapos ng CD. Tapos kung ano raw yung nakikita sa ginagawa sa CD sa bold, yun din daw po yung ginagawa nyo ng inyong boyfriend. Sir, kahit paano naman, ang mga anak ko, tinuturuan ko naman ng tama. Paano ako manunood? Kaya nga ako nag-provide ng DVD para sa mga anak ko. Ang DVD at TV namin, nandyan yung sa higaan ng mga anak ko. Sir, Idol, para sa ang iba niyan, kinuha na ng DSWD, kinuha na ng picture. Pito yan eh. Nandito yung Ano mga laman nito? Mga bold. Yung mga malalas na palabas. Kaya ang gamit na yun, ikaw na tao ka, alam mo hindi ka nakakapasok dito sa bahay na tinitirahan. Mga sex scandal. Opo. Lang, makita ka sa akin. Teka muna, ma'am. Pirated yun. Pirated sa mga Muslim sa Quiapo. Ayun, di ko alam. Ang anak ko nagbigay niyan. Yun doon pinanonood nila mama niya. Oo nga, ma'am, puro mga sex scandal to Nandoon niya ang iba niya, nandoon na sa DSWD.
Doon po sinabi ng dalawang anak Tapos ko na, ngayon, ito napapanood ng mga anak nyo. Ito mga sex okay, scandal. doon sabi nung, wala kang kwarto yung ano namin, sir, walang bahay. Ititira nila. Kasi yung bahay na yan, Sandali lang para mabigyan natin si Ma'am Zara. Ma'am, sir. ito po, meron pong siya hawak ebidensya na kuha po ng inyong mga anak. Ito po yung mga CD, ito po yung mga sex scandal na pinapanood nyo raw po at napapanood po ng mga anak ninyo dahil wala naman po kayong kwarto habang pinapanood nyo ng boyfriend ninyo itong mga sex scandal na ito, nakikita po ng mga bata. Yan, sir. Hindi totoo yan. Tapos ito na pong nasa DVD, ginagawa nyo rin daw po. Kung itong nasa DVD, ginagaya nyo na po ng iyong boyfriend. Sabi po ni Mister. hindi po totoo yung yung inabutan ko sa 3 beses dyan, na hanggang pintuan pa lang ako, naririnig ko na yung pag-ano mo na isa, dahil bitin ka, yung boyfriend mo, nakadalawa na ikaw, kahit isa wala pa, kaya humihirit ka ng isa pa. Yung pinagpapalo mo ako doon, nga pareho kayong nakainom, noon pa sila nagiinom, sir sa kwarto, sa pinakasala. Kaya kinakausap ko siya, sabi niya, wala akong pagkalab sa iyo, yung mga anak mo ang pagkain nilang asikasuhin mo. Tapos magpapadala ko dati sa kanya, nagrereklamo, kulang pa daw, sa kanya wala, kaya ginawa, dati 2,000 isang linggo. Okay, sandali lang po. Ma'am Zara, siguro po mas maganda kung yung mga bata matanggal sa inyo at madala na lang kay Restituto. Okay ba sa iyan? Okay lang, sir. Yung bang inaano ko sa kanya, kaya lang sabi niya, sabi niya, sir, pag inaano. Ma'am, kasi ma'am, kung totoo itong sumbong ni Mr. Restituto, it's very unhealthy, it's an unhealthy environment. Kami ho mismo ang gagawa ng mga hakbang, paraan, na para matanggal po yung bata dyan sa inyong custody at mapunta dito kay Restituto. Halimbawa, yung pong sa loob po ng CR, nakikita po ng mga bata, hindi nyo man lang tinatangkan yung inyong CR. Gumagawa kayo ng kababalaghaan. And pagkatapos nanonood kayo ng mga sex scandal, nakikita po ng inyong mga anak. Ay, grabe yan, ma'am. Hindi po yan totoo, sir. Yung bala na yan, hindi ko alam kung saan niya galing yan. Hindi totoo, nandun na nga yan sa DSWD. Doon ko dinala nung isang araw yung dalawang anak mo. Na wala ka doon. Hindi yan yung panganay namin, sir. Dito. Nahitam ito ng mami ng bata na binabantayan ko. Dahil tingnan dito yung bata na alaga ko. Wala silang mapanuoran. Dahil kahit antina, wala kami dito sa bahay. Dahil ikaw, alam mo, kakulangan yan bilang tatay mo. Sabi ko sa'yo, provide mo ng antena yung TV namin dito. Dahil maawa ka sa mga anak mo na kahit palabas, hindi makapanood kahit balita. Kaya nga, ma'am, kaya nga, walang antena. Kaya yung DVD, hindi na kailangan antena. Isaksak mo lang itong bala, makakapanood ka na. Ilang buwan lang yung ilang araw lang yung bata na yung nahawak ko dito na binabantayan ko. Wala pang isang busa. Yung baby na yan, inalagaan ko para kahit paano kumita ako. Saan ba nagtatrabaho si ma'am? Hindi ako nag-aano sa'yo ng Yung boyfriend? Driver sa Luxor. ko kung kanino. Ako po kaya yung dating 2,000 lang, sir, na reklamo siya, kaya wala daw sarili siyang pera. Kaya ginawa akong 2,500 ang lingguhan na bagi ko sa kanila. So ano pong pinunta nyo dito? Kinakausap ko siya, ganung Monday lang siya, pumunta ko doon. Nandun na naman yung lalaki. Inaabutan nyo po doon? Inaabutan ko sila. Maririnig mo nung nasa baba ko eh. Ano po narinig nyo? Yung halingking nila doon dalawa. Anong klaseng halinging? Yung mga ganun ginagawang mag-asawa. At least naman, tulog na yung mga bata. Alas 2 kasi, sinadya kong pupunta doon, madaling araw. Pero hindi ko napansin nandun pala yun, kaya sa taas siya eh. Yung bunso ko, hinanap ko. Ma'am. Siguro ma'am, maglagay muna kayo ng scotch tape sa bibig nyo ng boyfriend nyo. Yung una ko talaga, ang una ko talaga punta doon, yung Idil Peter, talagang hubot-hubot sila, inabutan ko doon, may dala na akong kutsilyo eh. Kaya pag ang motor ng lalaki nandoon, nandito kang lalaki, tumawag yung isa kong anak, sabi, Daddy, nandito na naman itong boyfriend ni Mama, lasing silang pareho. Inantay ko na Ba't mo dala kang kutsilyo? Kasi sa pinto pa lang ako, hindi na ilak yung pinto eh. Naririnig ko ng boses niya na humihirit ka ng isa. Isang pa. Sino po humirit? Yung live-in partner ko, si Sarah. Nandun sa taas, pero mga anak ko tulog na pag ko ng pinto. Binuksan ko yung pinto. Humirit siya ng isa pa? Oo. Doon sa boyfriend? Kaya sabi ng boyfriend niya na nakatatapos lang natin, hirit ka na naman. Nakadalawa ka na, ako na isa, wala pa. Sa nandun ako sa paanan nila, hawak-hawak ko ng kutsilyo eh. Diretso ko sila, ng kutsilyo. Naku, wag sir, delikado, makapatay ka ng tao di oras. Kasi nga, naisip ko sir, wag. Inanuhan ko sir, nakikita ko sa kaibita ng bukas. Baka naman may hawak akong kutsilyo, tapos nag-enjoy ka, nanonood ka.
Hindi, sir. Sasaksakin ko na sana eh. Natawa tuloy si Sarah. Baka enjoy ka rin sa panonood. Kaya lang, inano ko, may narinig ko salita na, huwag kang pumatay, paano yung mga anak mo? Oh, tama. Habutin na So, lang. Tama. Very good. Tama yan. Kaya pagbukas ko sa ilaw, ayun, tumayo siya, puro mura ang inabot ko, pati yung lalaki, sabi ko, baka gusto ka sumunod sa asawa ko, kakikribit lang. Huling-huli mo, nahubuto ba? Kamamatay lang, ako pa nagsabi, yung lalaki na yan, nag-alaga yan, yung anak namin na isa, si Litlit, yung 9 years old ngayon, nag-alaga yan 2 taon pa, kapitbahay namin yan sa Lungos eh. Okay, sir, pinagtatawanan na kay ni Zara kanina pa. Okay. O kasi tumawa lang siya. Wala namang hiwalay naman kami. Sa akin lang, matagal ko rin siya nakausap na, wag naman maawa ka naman sa mga Ma'am Zara, natin. ma'am, seryosong usapan na. Kapag hindi niyo po tinigil yan, na yung gumagawa ho kayo ng kababuyan sa harap po, kababalaghaan sa harap po ng inyong mga anak, at hindi niyo po asawa yon, nakikita po ng mga bata, hindi po tama yan. Meron na po siyang dahilan, ito pong si Restituto, para i-request po sa DSWD na yung kustodiya mapupunta ho sa kanya at hindi na po sa inyo. Sige po. Matagal na kasi May warrant siya. Nagbil lang yan. Hindi ako matulong inasal. Tagal na niyang Bakit gustong siya may makuha warrant? yung mga anak ko. Pero din ang ginawa yung kapatid sa bahay namin sa Lungos. Kaya, Ba't siya nawaran? yung attempted homicide. Ha? May kaso yan, attempted homicide. Attempted homicide daw. Ay, delikado pala si Mrs. Nakabil lang may yan. warrant siya. Nako, sinong pinatay niya? Sinong muntik niya Ako patay? sir, ako. Muntikan niya patayin? Dalawa silang kapatid. Ang gumawa naman sa bahay, yung kapatid niya, gumawa ng ngabit doon. Kaya kami. Nako, delikado pala. Ito ang niya inalakan niya sa bakor. Sabi ko sige, idadrop ko yung kaso para Okay, at least para maano na yun. Ma'am Zara, please lang, itigil niyo na po muna yun. Kung pwede ma'am, wag ho sa harap ng inyong mga anak. Kung gagawin niyo po yan, dapat po wala po yung mga anak niyo. Papa, ang kwarto, ang higaan ko ay nasa taas. Ang labo po yun na nasa harap ng mga Okay, anak ko. sige po ma'am ha. Yan. Sige, wag na po muna. Saka idol, yung Wala na time. di po dun. Ay, wag na ho muna kayo pumunta ron. Attempted homicide, baka mamaya, delikado yan. Okay, sige. Oo. Okay. PBA ang susunod, buti na lang. Okay, sige. Ma'am Zara, wag na po ha. Wag na po. Stop na po yan. Wag po sa harap ng inyong mga anak. At kung magkaroon po kayo dapat ng trangka sa inyong pinto, natural lang po sa isang magkasintahan na, di ba, magkaroon ng sex affair. Pero wag ho sa harap ng inyong mga anak. Sige po, walang problema yun. Sir. Okay? At syempre, wag ho kayo manunood ng mga malalaswa na napapanood po ng inyong mga anak. Hindi po ako nanood niyan. I swear to God, hindi ko po ginagawa yan. Kung saan yung bala, kinuha yan. Sanang Dinala nakakaalam ko, sa sarili. dala na po kaming DSWD. Hindi niya alam isang araw. Sige. Hindi na po gagawin ni Ma'am Sara. Hindi na po. Ang sa akin siya, hindi na niya, baka gantihan niya kayong takot yung mga bata sa kanya. Dahil sigaw pa lang Ang dami kong niya sa kanya, dami kong tama, ang dami na Dami ka ng saksak. Battered, ka pala, live-in. Battered husband. Pati, naku, may taga yung ulo mo, tinagayan. Ito, tatlong tahi yan. Mula 2011, 12, 13, 14. Kaya may attempted homicide na kaso. Ang dami ka palang taga. Yung mga kaso niya. Nandito yung mga niya, sa Abacoor. Yung mga medical. Nako. Sa ang problema po, sir, ayan sir, sige, dali mo yung mga anak mo, pwede. Iuwi mo yan doon sa bahay. Isinanlan yung bahay. Baka kung mahugot yung mga anak ko, isinanlan yung bahay doon sa bahay namin. Kaya hindi kaya pala, kahit na gagawa sila sa harap ni Sir Risto, hindi siya makakapalag dahil kung hindi, sasaksakin ka. Yung bahay nga doon, wala akong mahutak. Yung pinatirahan nga sa akin, yung septic tank. Okay. Yung ako doon, di ko pwede dahil mga bata doon. Buti na lang, matibay-tibay yung lababo. Hindi, iniduro, sir. Iniduro. Matibay iniduro. Kaya yung bunso, makulit yung bunso sa lalaki. May butas, ang door na, sira na. Doon siya sumasilap. Sabi niya, Daddy, si mama, yung lalaki doon nakaupo, si mama doon humahawak sa Huwag niyo po kayang manood siya. Sa Sige po. Maraming salamat po. Mabuhay tamang Pilipino. Salamat po, Ma'am Zara. Salamat po, Sir Instituto. Sige po. Sigurado na uurong ang iyong tapang, panigurado na mawawala ang iyong yabang.